Isang Sabado ng hapon nang mahati ang mundo ko. Kalalabas ko lang ng supermarket, dala ang aking mga pinamili. Halos walang laman ang paradahan. Matindi ang sikat ng araw sa semento. Naglalakad ako patungo sa aking sasakyan nang may pumigil sa akin. Isang pamilyar na kotse. Kumabog ang dibdib ko. Kotse ito ng anak kong si Dalisay. Nakahimpil sa isang sulok na malayo sa pasukan. Mamasa-masa ang mga bintana. May tao sa loob. Dahan-dahan akong lumapit at doon ko siya nakita. Ang anak kong natutulog sa upuan ng super. Ang ulo ay nakasandal sa bintana. Magulo ang buhok, at sa likod na upuan, balot sa isang kumot, ang apo kong si Santino, 5 taong gulang, tulog din. Naramdaman kong gumagalaw ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Kinatok ko ang salamin minsan, 2 beses. Nagising si Dalisay na nagulat. Tiningnan ako at sa kanyang mga mata ay may nakita akong hindi ko malilimutan. Takot. Ibinaba niya ang bintana. Sinubukang ngumiti. Ngunit nabasag ang ngiti bago pa man mabuo. Nay, anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Ang boses ko ay mas matigas kaysa sa gusto ko. Bakit ka natutulog sa kotse kasama si Santino? Yumuko siya, kinagat ang labi at nang muli niya akong tingnan. Tumutulo na ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Pinalayas ako ng asawa ko at ng biyenan ko sa bahay na binili mo. Sabi nila wala akong karapatan sa kahit ano. Huminto ang mundo. Inulit ko ang kanyang mga salita sa aking isipan minsan. 2 beses, na para bang sa pagulit ay magkakaroon sila ng ibang kahulugan. Ngunit hindi. Si Ernesto, ang aking manugang, ang lalaking binilhan ko ng bahay, ang ama ng aking apo, at si Celia, ang kanyang ina, ang babaeng laging tumitingin sa akin mula ulo hanggang paa. Pinalayas nila ang aking anak sa bahay na ako ang nagbayad. Naramdaman kong kumukulo ang aking dugo, na kinakapos ako ng hininga, na may isang bagay sa loob ko na nabasag at nabuo muli sa parehong oras. Binuksan ko ang pinto ng kotse. Bumangon ka diyan, sabi ko. Gisingin mo si Santino. Sasama kayo sa akin ngayon. Tiningnan ako ni Dalisay ng kanyang mga pulang mata. Nay, ayokong magdulot sa iyo ng problema. Ang problema ay nasa kanila na. Putol ko. Kunin mo ang iyong mga gamit. Alis na tayo. Sumunod siya. Gisingin niya si Santino ng may lambing. Nagbukas ng mga mata ang bata na nalilito. Nakita ako at ngumiti. Lola. Kinarga ko siya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Amoy biskwit at antok. Magiging maayos na ang lahat, mahal ko. Bulong ko sa kanyang tainga. Ngunit sa aking isipan, ang mga tanong ay nagsimulang umikot na parang ipo-ipo. Gaano katagal na silang natutulog sa kotseng iyon? Bakit hindi ako tinawagan ni Dalisay noon pa? Ano ang nangyari sa bahay na iyon? At higit sa lahat, paanong naglakas loob sina Ernesto at ang kanyang ina na palayasin ang aking anak sa isang bahay na hindi naman sa kanila. Habang nagmamaneho ako pabalik sa aking bahay, kasama sina Dalisay at Santino sa kotse. Isang katiyakan ang tumagos sa akin na parang kidlat. Hindi ito mananatiling ganito. Ako si Elena Reyes, 59 taong gulang. At ito ang kwento kung paano ko ipinagtanggol ang aking anak nang gumuho ang kanyang mundo. Minsan, labis tayong nagtitiwala sa hindi dapat. Ikaw ba ay nabigo na rin sa isang taong minahal mo? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Gusto kong basahin. Nang gabing iyon, habang pinaliliguan ni Dalisay si Santino sa aking bahay, umupo ako sa sala na may hawak na tasa ng kape. Dahan-dahang umakyat ang singaw, ngunit hindi ko ito nakikita. Tumingin ako sa dingding, tumingin sa nakaraan. Dahil para maintindihan kung paano kami nakarating dito, kailangan kong bumalik. Sa panahong tila perpekto ang lahat, sa panahong akala ko ay tama ang aking ginawa. 5 taon na ang nakalilipas. Dumating si Dalisay sa aking bahay na nagliliwanag. May liwanag sa kanyang mga mata na tanging bagong pag-ibig lamang ang nagdudulot. Ipinakilala niya sa akin si Ernesto 1 linggo ng hapon. Dumating siya na may dalang mga bulaklak. Tinawag niya akong Ginang Elena nang may paggalang. Kinuwento niya sa akin ang kanyang mga plano, ang kanyang trabaho bilang accountant sa isang katamtamang kumpanya, kung paano niya gustong bumuo ng isang matatag na pamilya. Nagustuhan ko siya. Marahil masyadong nagustuhan. Si Dalisay ay 31 taong gulang noon. Nagtatrabaho bilang guro sa elementarya. Sapat ang kanyang kinikita para mamuhay ng payapa. Ngunit hindi para makabili ng sariling bahay. Alam ko iyon. At nang sabihin niya sa akin na gusto na nilang magpakasal ni Ernesto, na gusto nila magsimula ng buhay na magkasama, nakita ko ang pagkakataon na maibigay sa kanya ang isang bagay na hindi ko kailanman naranasan, seguridad. Namatay ang aking asawa noong 15 taong gulang si Dalisay. Cancer.
Iniwan niya kami na may mga utang at isang bahay na nakasangla na 10 taon kong binayaran. Nagtrabaho ako ng doubling shift sa ospital kung saan ako ay isang nurse. Pinalampas ko ang mga kaarawan, pinalampas ko ang mga gabi. Ngunit binayaran ko ang bawat sentimo ng utang na iyon. At nang sa wakas ay naging akin na ang bahay, nanumpa ko na hindi mararanasan ng aking anak ang parehong bagay. Kaya nang ikasal si Dalisay, gumawa ako ng desisyon. Ibinenta ko ang isang lupaing minana ko sa aking ama. Isang lupain sa labas ng lungsod na itinago ko sa loob ng maraming taon. Ibinenta ko ito sa halagang 2,500,000 at sa perang iyon, bumili ako ng isang bahay. Isang magandang bahay, 3 silid tulugan, malawak na pasyo sa isang tahimik na subdibisyon. Ang titulo ay inilagay ko sa aking pangalan, laging sa aking pangalan. Ngunit ibinigay ko ito kina Dalisay at Ernesto upang doon sila manirahan. Upang simulan nila ang kanilang pagsasama na may isang ligtas na bubong sa kanilang mga ulo. Naalala ko ang araw na ibinigay ko sa kanila ang mga susi. Nasa aking kusina iyon. Kaming tatlo ay nakaupo sa paligid ng mesa. Kinuha ko ang mga susi mula sa aking bag at inilagay sa mesa. Ito ang inyong bahay, sabi ko. Alagaan ninyo ito. Alagaan ninyo ang isa't isa. Umiyak si Dalisay. Niyakap niya ako nang napakahigpit na halos hindi ako makahinga. Salamat, Nay. Salamat. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kahulugan nito para sa akin. Tumayo rin si Ernesto. Niyakap ako. Sinabi niya na ako ang pinakamabait na biyenan sa mundo. Na hindi niya ako bibigin kailanman. Naniwala ako sa kanya. Ang mga unang taon ay maganda, kahit sa panlabas. Dumarating si Dalisay para bisitahin ako linggo-linggo. Dinala niya sa akin si Santino nang siya ay isilang, isang magandang sanggol, malalaking mata at madaling tumawa. Kinakarga ko siya at naiisip, sulit ang lahat. Lahat ay sulit. Ngunit may mga bagay na hindi ko nakikita o ayaw kong makita. Tulad ng tumigil sa pagtatrabaho si Dalisay. Hiniling sa kanya ni Ernesto na magbitiw sa kanyang trabaho bilang guro upang alagaan si Santino. Ikinuwento niya ito sa akin na parang magandang balita. Sabi ni Ernesto mas mabuti raw na manatili ako sa bahay, na kaya niyang suportahan ang pamilya. Tumango ako, wala akong sinabi, ngunit may kumirot sa aking dibdib. O tulad ng si Celia, ang ina ni Ernesto, ay nagsimulang magpalipas ng mas maraming oras sa bahay. Binabanggit ito ni Dalisay ng pahapyaw. Ang biyenan ko ay madalas dumating kamakailan. Sabi niya gusto niyang tulungan ako kay Santino. Ngumiti ako. Sinabi kong maganda iyon, na masarap magkaroon ng suporta. Ngunit sa loob-loob ko, may isang munting tinig na bumubulong, mag-ingat. Hindi ko kailanman nagustuhan si Celia mula pa noong kasal. Siya ay isang 65 taong gulang na biyuda. Isa sa mga naniniwalang walang sinuman ang gumagawa ng mga bagay na kasing husay niya. Sa kasal, pinuna niya ang pagkain, pinuna ang mga bulaklak, pinuna hanggang sa damit ni Dalisay. Mas magiging elegante sana kung mas kaunti ang puntas. Sabi niya kay Ernesto ng sapat na malakas para marinig ko. Pinalampas ito ni Dalisay. Ako rin. Pagkakamali. Dahil sa paglipas ng panahon, hindi lamang bumibisita si Celia sa bahay. Nananatili siya ng ilang araw, linggo, at hindi kailanman tumanggi si Ernesto. Nagsimulang magbago si Dalisay. Hindi na siya madalas bumisita sa akin. Kapag dumarating siya, mukha siyang pagod, mas payat. Sinasabi niyang maayos ang lahat. Ngunit iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Tinatanong ko siya, kamusta na kayo ni Ernesto? Mabuti, Nay, mabuti. At ang biyenan mo? Alam mo na, matindi, pero magkasundo kami. Kasinungalingan. Mga kasinungalingang pinalampas ko, dahil gusto kong maniwala na masaya ang aking anak. Dahil napakalaki ng ipinuhunan ko sa pamilyang iyon, kaya ayaw kong tanggapin na may mali. Isang taon na ang nakalipas, noong Disyembre ng 2024, iyon ang huling Pasko na magkakasama tayong lahat. Sina Dalisay, Ernesto, Santino, Celia at ako. Naghapunan ako sa kanilang bahay. Sa aking bahay, si Celia ang nagluto. Hindi si Dalisay, si Celia. At sa buong hapunan, si Celia ay nagsalita tungkol sa kung paano magpalaki ng mga anak, kung paano mamahala ng isang tahanan, kung paano ang mga babae noon ay marunong talagang gumawa ng mga bagay. Tahimik na kumakain si Dalisay. Tumango si Ernesto sa lahat ng sinasabi ng kanyang ina. Nagmamasid ako at nararamdaman ang bigat sa aking dibdib na lumalaki ng lumalaki. Nang umalis ako ng gabing iyon, niyakap ko si Dalisay sa pinto. Ayos ka lang ba, anak? Ngumiti siya. Ang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nay, ayos lang ako.
Dapat ay nagpumilit ako. Dapat ay mas marami akong itinanong. Dapat ay isinama ko siya ng gabing iyon. Ngunit hindi ko ginawa. At ngayon, nakaupo sa aking sala kasama ang aking anak, at apo na natutulog sa silid ng mga bisita. Naintindihan ko na lahat ng maliliit na sandaling iyon na binaliwala ko ay bumuo ng bangungot na ito. Ang mga susi ng bahay na iyon ay nasa aking bag pa rin. Kinuha ko ang mga ito. Tiningnan ko sa liwanag ng lampara. Mga susi ng isang bahay na ako ang nagbayad, ng isang bahay na akin, ng isang bahay kung saan pinalayas ang aking anak na parang isang estranghero. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga susi. Bukas, tatawag ako sa isang abogado. Ngunit bago yon, kailangan kong ikwento ni Dalisay ang lahat. Bawat detalye, bawat kahihiyan, bawat salitang sinabi sa kanya ng dalawang iyon. Dahil kung may isang bagay akong natutunan sa aking 59 taon ng buhay, ito iyon. Ang katotohanan ay laging lumalabas, at kapag lumabas ito, nakasusunog. Habang ikinukwento ko ang lahat ng ito, iniisip ko kung saan ka nakikinig. Isulat ang pangalan ng iyong lungsod sa mga komento. Kinaumagahan, nagising ako sa amoy ng bagong timplang kape. Dahan-dahan akong bumangon. Ang aking mga buto ay lumangit-ngit tulad ng dati. Ang 59 taon ay hindi biro. Bumaba ako sa hagdanan at nakita ko si Dalisay sa kusina. Naghahanda siya ng scrambled eggs. Si Santino ay naglalaro sa sahig ng salagamit ang ilang lumangkot-sekotsehan na itinago ko para sa kanyang pagbisita. Magandang umaga, Nay, sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Magandang umaga, anak. Umupo kami para mag-almusal. Kumain si Santino ng may gana. Halos hindi kumain si Dalisay. Hindi rin ako gutom. Ngunit alam kong kailangan naming mag-usap. Nang matapos si Santino, pinapanood ko siya ng mga cartoons sa aking silid. Isinara ko ang pinto. Umupo sa harap ni Dalisay sa mesa sa kusina. Ikwento mo sa akin ang lahat, sabi ko, mula sa simula. Yumuko siya, kinuskos ang kanyang mga kamay, huminga ng malalim. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Magsimula ka kung kailan nagsimulang magbago ang mga bagay. Tumango si Dalisay at nagsalita. Ikinuwento niya na sa unang 2 taon ng kanilang pagsasama, maganda ang lahat. Si Ernesto ay malaga, masipag magtrabaho, umuwi at nakikipaglaro kay Santino. Hinalikan niya ito bago matulog. Sinasabi niyang mahal niya ito. Ngunit nang mag-2 taong gulang si Santino, may nagbago. Nagsimulang umuwi ng gabi si Ernesto. Sinasabi niyang maraming trabaho sa opisina, na mayroon siyang mahahalagang proyekto. Naniwala si Dalisay sa kanya. Bakit naman hindi siya maniniwala? Ngunit kasabay ng pag-uwi ng gabi, ay may iba pang mga bagay. Nagsimulang mas madalas silang bisitahin ni Celia. Sa simula, maikling pagbisita lamang, 1 oras, 2 oras. Umiinom ng kape, nakikipaglaro kay Santino, umuwi. Pagkatapos ay nagsimula siyang manatili para sa tanghalian. Pagkatapos ay hapunan. Pagkatapos ay nagsimula siyang magbigay ng opinyon kung paano magluto si Dalisay. Maalat masyado ang sopas, Dalisay. Mataas ang presyon ni Ernesto. Dapat mong ingatan yan. Hindi ganyan ginagawa ang sarsang iyan. Ituturo ko sa iyo kung paano ko ito ginagawa. Bakit mo binibigyan ng maraming candy si Santino? Dapat kumain ng prutas ang mga bata, hindi tsokolete. Nagdi si Dalisay, ngumiti, nagsabing, salamat sa payo. Ngunit sa loob-loob niya, may isang bagay na unti-unting nababasag. At hindi siya kailanman ipinagtanggol ni Ernesto. Kapag nagrereklamo si Dalisay, sinasabi niya, ina ko siya, gusto lang niyang tumulong. Huwag mo siyang pansinin kung ayaw mo. Alam mo naman kung paano siya. Bakit kailangan mong palakihin ang lahat? Kaya tumigil na sa pagrereklamo si Dalisay. 2 taon na ang nakalipas. Noong Marso ng 2023, dumating si Celia na may dalang 2 maleta. Mananatili ako ng ilang araw, anunsyo niya. Nasa pagsasaayos ang aking bahay. Pumayag si Ernesto nang hindi kumonsulta kay Dalisay. Ang ilang araw na iyon ay naging 2 linggo. Pagkatapos ay 1 buwan. Pagkatapos ay 3 buwan. Kinuha ni Celia ang kontrol sa kusina. Nagluluto siya araw-araw. Pinupuna ang bawat bagay na ginagawa ni Dalisay. Sinasabi niya kung paano tiklupin ang mga damit, kung paano linisin ang sahig, kung paano paliguan si Santino. Hindi ganyan naglilinis ng banyo, Dalisay. Tingnan mo, ituturo ko sa iyo. Hindi mo maaring hayaang manood ng telebisyon si Santino ng matagal. Ako, noong pinalalaki ko si Ernesto, bibili ka na naman ng tatak na iyon ng sabong panlaba. Mas mahal at pareho lang naman ang linis. Ikinuwento ni Dalisay ang lahat, habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Sinubukan kong kausapin si Ernesto,
Nay, sinasabi kong ilang buwan na ang biyenan mo sa bahay, na kailangan namin ng aming espasyo, na gusto kong magluto para sa aking pamilya nang walang sinumang humuhusga sa akin sa lahat ng oras. At ano ang sinasabi niya sa iyo? Tanong ko. Na makasarili ako, na nag-iisa ang kanyang ina, na tinutulungan niya kami kay Santino para makapagpahinga ako. Na dapat akong magpasalamat. Naramdaman kong umakyat ang galit sa aking lalamunan. Magpasalamat. Nay, magpasalamat. Pagkatapos ng 6 na buwan, sa wakas ay bumalik si Celia sa kanyang bahay. Nakahinga ng maluwag si Dalisay. Akala niya babalik sa normal ang lahat. Hindi ito bumalik. Dahil kahit hindi na doon nakatira si Celia, dumarating pa rin siya araw-araw ng maaga. Minsan bago pa umalis si Ernesto para sa trabaho. Nananatili siya hanggang gabi. At nagbago si Ernesto. Hindi na siya ang maalagang lalaki noon. Dumarating siya mula sa trabaho at nagkukulong sa kanyang pag-aaral. Halos hindi siya nakikipag-usap kay Dalisay. Kapag tinatanong niya kung kumusta ang kanyang araw, sumasagot siya ng mga monosyllable. Mabuti, pagod, mamaya. At kapag kinukumpronta mo siya, tanong ko. Sinasabi niyang masyado akong demanding, na nagtatrabaho siya buong araw para suportahan ang bahay, na hindi ko naiintindihan ang presyon na nararamdaman niya, na bakit hindi ko siya hayaan sa kapayapaan. Huminto si Dalisay, pinunasan ang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Nagsimula akong maramdaman na hindi ako nakikita, Nay, na para bang hindi ako umiiral, na para bang nandoon lang ako para magluto, maglinis at mag-alaga kay Santino. At kahit na, lahat ng ginagawa ko ay mali. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang anumang bagay noon? Dahil nahihiya ako, bulong niya. Dahil napakarami mong nagawa para sa akin. Binigyan mo ako ng bahay. Akala mo mabuting tao si Ernesto. At ayaw kong bigin ka. Kumirot ang aking puso. Dalisay, hindi mo ako binigo kailanman. Kailanman. Mas malakas siyang umiyak. Niyakap ko siya. At habang niyayakap ko siya, isang imahe ang pumasok sa aking isipan. Noong Paskong iyon noong nakaraang taon, Disyembre ng 2024. Si Celia na nagluluto sa kusina ng aking bahay na parang sa kanya. Si Ernesto na binabalewala si Dalisay buong gabi. Si Dalisay na tahimik, laging tahimik. Naroon ang lahat ng mga senyales, at hindi ko sila nakita o ayaw kong makita. Ipagpatuloy mo ang pagkukwento, sabi ko, kailan lumala ang lahat. Huminto sa pagiyak si Dalisay. Huminga ng malalim. 6 na buwan na ang nakalipas. Noong Hunyo ng taong ito, Hunyo ng 2025, dumating muli si Celia kasama ang kanyang mga maleta. Sa pagkakataong ito, sinabi niyang nakipaghiwalay siya sa kanyang nobyo at kailangan niyang makasama ang kanyang anak. Tinanggap siya ni Ernesto ng buong puso. Ilang linggo lang, Dalisay. Huwag kang maging manhid. Ngunit alam na ni Dalisay kung paano nagtatapos ang kwentong iyon. Hindi umalis si Celia sa loob ng ilang linggo. Nanatili siya. At sa pagkakataong ito, mas malala ang lahat. Nagsimulang sabihin ni Celia kay Dalisay kung anong damit ang isusuot. Gaano kahaba dapat ang kanyang palda? Gaano kahigpit ang kanyang blusa? Hindi dapat manamit ng ganyan ang mga babaeng may asawa, Dalisay. Ano ang isipin ng mga tao? Pinuna niya ang kanyang makiyop, ang kanyang ayos ng buhok, ang kanyang tono ng boses. Huwag kang magsalita ng malakas. Para kang tindera sa palengke. Huwag kang tumawa ng ganyan. Hindi tumatawa ang mga disenteng babae nang nakabukas ang bibig. At hindi kailanman nagsalita si Ernesto. Hanggang isang araw noong Agosto, sumabog si Dalisay. Nasa kusina si Celia. Gusto ni Dalisay na magluto. Sinabi ni Celia na hindi, na siya ang naghanda ng pagkain. Sumagot si Dalisay na iyon ang kanyang bahay, at magluluto siya kung kailan niya gusto. Tinitigan siya ni Celia. Bahay mo. Ang bahay na ito ay sa anak ko. Dito rin ako nakatira. At habang nandito ako, ang mga bagay ay gagawin ayon sa gusto ko. Naramdaman ni Dalisay na gumuho ang kanyang mundo. Ang bahay na ito ay regalo sa akin ng aking ina. Nakapangalan sa kanya. Hindi ito sa iyo. Hindi ito kay Ernesto. Akin ito. Ngumiti si Celia. Isang malamig na ngiti na hindi pa nakikita ni Dalisay noon. Ay, talaga. Kausapin mo si Ernesto. Tanungin mo kung sino ang may hawak ng mga papeles. Tanungin mo kung sino ang may kontrol dito. Hinanap ni Dalisay si Ernesto. Nasa sala siya nanonood ng telebisyon. Ano ang ibig sabihin ng ina mo na hawak mo ang mga papeles? Hindi man lang siya tiningnan ni Ernesto. Na hindi kailanman inilipat ng nanay mo ang titulo ng pag-aari. Ang bahay ay nakapangalan pa rin sa kanya.
hindi sa iyo. Kaya technically, hindi ka nakatira sa sarili mong bahay. Nakatira ka sa bahay ng nanay mo. Naramdaman ni Dalisay na bumukas ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. At ano ang kinalaman niyan? Ibinigay ito sa akin ng nanay ko. Ngunit hindi legal, sagot ni Ernesto ng may lamig. Walang anumang papel na nagsasabing sa iyo ang bahay na ito. Mula noon, nagbago ang lahat. Trinato siya ni Celia na parang isang intruso. Inuutusan, itinatama sa harap ni Santino. Sinasabing wala siyang alam na gawin ng maayos. At ganap siyang binaliwala ni Ernesto. Itinigil niya ang pakikipag-usap sa kanya, ang paghawak sa kanya, ang pagtingin sa kanya. Para bang hindi na umiiral si Dalisay. At kapag sinubukan niyang magreklamo, sinasabi ni Ernesto, kung ayaw mo, umalis ka. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan na parang isang sigaw. Kung ayaw mo, umalis ka. Na para bang napakadali. Na para bang walang anak si Dalisay. Na para bang hindi iyon ang bahay na binili ko para sa kanya. Tiningnan ko ang aking anak, ang kanyang mga namamagang mata, ang kanyang payat na mukha, ang kanyang nakayukong katawan, at naiintindihan ko ang isang bagay na dapat kong naintindihan noon pa. Ang aking anak ay hindi naninirahan sa isang tahanan. Siya ay nakaligtas sa isang bilangguan. Tinatatanong ko pa rin ang sarili ko kung tama ba ang ginawa ko sa pagbili ng bahay na iyon para sa kanila. At ikaw, ano ang gagawin mo sa aking lugar? Matapos marinig ang lahat ng ikinuwento ni Dalisay sa akin ng umagang iyon, may isang bagay sa loob ko na nabasag at tumigas sa parehong oras. Ngunit hindi ako maaring magpadala sa galit. Kailangan kong mas maintindihan. Kailangan kong malaman kung paano nakarating ang aking anak sa pagtulog sa isang kotse kasama ang kanyang anak. Ikwento mo sa akin, ano ang nangyari pagkatapos ng away na iyon noong Agosto? Sabi ko. Nagsalin ng isa pang tasa ng kape si Dalisay. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagkatapos noon, naging hindi na matiis ang lahat. Ikinuwento niya na mula ng araw na iyon na sinabi ni Ernesto na hindi legal na sa kanya ang bahay. May nagbago sa dinamika ng pamilyang iyon. Hindi na nagkukunwari si Celia. Trinato niya siyang parang katulong. Inuutusan buong araw. Dalisay, hugasan mo ang mga plato. Dalisay, lansahin mo ang mga kamiseta ni Ernesto. Dalisay, umiyak si Santino. Patahimikin mo siya. At kung magrereklamo si Dalisay, sasagutin siya ni Celia na malamig ng ngiting iyon na kilala na niya. Kung ayaw mo, alam mo na kung nasaan ang pinto. Sinusuportahan ni Ernesto ang kanyang ina sa lahat. Kapag sinubukan ni Dalisay na kausapin siya, kapag sinubukan niyang hilingin na maglagay ng mga limitasyon, binabaliwala niya ito. Literal na tinalikuran siya at nagpatuloy sa pagdingin sa kanyang telepono. Isang gabi noong Setyembre, 3 buwan na ang nakalipas, sinubukan ni Dalisay na lumapit sa kanya sa silid. Kailangan niyang makipag-usap. Kailangan niyang makita siya. Ernesto, pakiusap. Hindi na maaaring magpatuloy ito. Ang iyong ina ay napakasama sa akin. Nararamdaman kong napapahiya ako sa sarili kong bahay. Hindi man lang siya lumingon. Sinabi ko na sa iyo, hindi ito ang iyong bahay. Ito ang bahay ng iyong ina. At kung gugustuhin niya, maaari niya tayong palayasin lahat bukas. Naramdaman ni Dalisay na para siyang sinampal. Ano ang sinasabi mo? Hindi yan gagawin ng nanay ko. Sigurado ka ba? Sa wakas ay tiningnan siya ni Ernesto. Ang iyong ina ang may kontrol sa lahat. Siya ang nagpapasya kung sino ang nakatira dito at kung sino ang hindi. Wala tayong anumang legal na karapatan sa ari-arian na ito. Ngunit ibinigay niya ito sa akin. Ang isang regalo ay walang halaga kung walang papeles, Dalisay. Hindi mo ba nakikita? Nabubuhay tayo sa awa ng iyong ina. Ang mga salitang iyon ay naglason ng isang bagay sa puso ni Dalisay. Dahil hindi lamang sila malupit, sila ay may kalkulasyon. Nagtanim si Ernesto ng isang binhi ng pagdududa, ng pagkakasala. At ito ay gumana. Nagsimulang makaramdam ng pagkakasala si Dalisay. Nagkasala sa pagtanggap sa bahay na iyon. Nagkasala sa hindi paghiling sa akin na ilagay ito sa kanyang pangalan. Nagkasala sa pagiging isang pabigat. At kapag nakakaramdam ka ng pagkakasala, mas marami kang tinitiis kaysa sa dapat mong tiisin. Kaya nagpatuloy siyang magtiis. Nagsimulang kontrolin ni Celia ang pera ng bahay. Ibinigay sa kanya ni Ernesto ang cash para sa mga pamimili sa supermarket, para sa gasolina, para sa mga gastusin ni Santino. Kailangang humingi ng pahintulot si Dalisay sa kanyang biyenan para bumili ng anumang bagay. Kailangan mo na naman ng shampoo. Kakabili lang natin noong nakaang 2 linggo. Gusto mong dalhin si Santino para kumain ng hamburger. Hindi, sayang lang iyon sa pera. Gusto mong bumili ng sapatos. Para saan kung hindi ka naman lumalabas? Totoo iyon.
Hindi na lumalabas si Dalisay. Tumigil na siya sa pagbisita sa akin ng madalas. Kapag tinatawagan ko siya para tanungin kung kumusta na siya, palagi niyang sinasabi ang parehong bagay. Maayos lang, Nay. Abala lang. Naniwala ako sa kanya, o gusto kong maniwala. Sa ilang pagkakataon na pumunta siya sa aking bahay, nakikita ko siyang mas payat, mas tahimik. Ngunit kapag tinatanong ko kung maayos lang ang lahat, ngumingiti siya at nagsasabing. Ngayon naiintindihan ko na nahihiya siya, na ayaw niya akong mag-alala, na iniisip niyang kaya niyang ayusin ang lahat ng mag-isa. Noong Oktubre, 2 buwan na ang nakalipas, may nangyaring tuluyang sumira sa kanya. Dumating si Ernesto mula sa trabaho ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Nasa kusina si Dalisay naghahanda ng hapunan. Nasa kanyang silid si Santino naglalaro. Lumabas si Celia sa tindahan. Pumasok si Ernesto sa kusina. Nagsalin ng tubig. Tiningnan si Dalisay. Kailangan nating mag-usap. Itinigil ni Dalisay ang paghihiwa ng mga gulay. Naramdaman niya ang isang panginginig. Ano iyon? Sa tingin ko dapat tayong maghiwalay. Nahulog ang kutsilyo sa sahig. Tiningnan siya ni Dalisay nang hindi maintindihan. Ano? Hindi ito gumagana, Dalisay. Hindi ka masaya. Hindi ako masaya. Ang aking ina ay hindi masaya. Para saan pa ang pagpapatuloy? Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig nang may gayong kalamigan na naramdaman ni Dalisay na nakikipag-usap siya sa isang estranghero. Ang iyong ina ay hindi masaya. Paano naman ako? Paano naman si Santino? Magiging maayos si Santino. Nag-a-adjust ang mga bata. Hindi ka maaring maging seryoso. Seryoso ako. Ilang buwan ko nang iniisip ito. Ang relasyong ito ay wala nang hinaharap. Naramdaman ni Dalisay na gumuho ang mundo. Sinubukan niyang lumapit sa kanya. Sinubukan niyang hawakan siya. Ernesto, maaari ba tayong pumunta sa therapy? Maaari ba nating ayusin ito? Pakiusap. Umatras siya na para bang nandidiri sa paghawak sa kanya. Wala nang dapat ayusin. Nakapagpasya na ako. Kailan? Kailan ka nagpasya? Hindi yon mahalaga. Siyempre mahalaga. Pamilya tayo. Tiningnan siya ni Ernesto nang may paghamak. Ikaw at ako ay wala. Hindi tayo kailanman naging anuman. Ito ay isang pagkakamali mula sa simula. Ang mga salitang iyon ay nanatiling nakalutang sa hangin na parang nakalalasong usok. Napatigil si Dalisay. Hindi siya makahinga, hindi siya makapag-isip. Lumabas si Ernesto sa kusina. Iniwan siyang mag-isa, wasak. Nang gabing iyon ay hindi nakatulog si Dalisay. Nanatili siyang nakaupo sa sala. Nakatingin sa mga dingding ng bahay na iyon na dati niyang inakala na sa kanya. Na dati niyang inakala na kanyang tahanan. Naisip niyang tawagan ako. 3 beses niyang idinayal ang aking numero. Ngunit palagi niyang ibinababa bago ko masagot. Ano ang sasabihin niya sa akin? Nay, tama ka. Hindi si Ernesto ang akala ko. 5 taon na akong nabubuhay sa isang kasinungalingan. Mas malakas ang hiya kaysa sa sakit. Kinaumagahan, hindi na binanggit ni Ernesto ang diborsyo. Kumilos siya na parang hindi nangyari ang pag-uusap na iyon. Binati niya si Dalisay sa umaga. Tinanong kung ano ang almusal. Nakipaglaro kay Santino bago umalis sa trabaho. Hindi maintindihan ni Dalisay ang anumang bagay. Naging totoo ba ang pag-uusap na iyon? O napanaginipan lang niya? Ngunit ito ay totoo. Dahil mula ng araw na iyon, ganap na siyang tumigil sa paghawak sa kanya. Natutulog sila sa parehong kama, ngunit inilalagay niya ang kanyang sarili sa pinakamalayong posibleng distansya mula sa kanya, na para bang nakakahawa si Dalisay. Napansin ni Celia ang pagbabago at sinamantala ito. Nagsimula siyang magsabi ng mga bagay kay Dalisay, mga bagay na tila payo, ngunit mga punyal na nakabalot sa malambot na salita. Kailangan ng mga lalaki ng espasyo, Dalisay. Huwag mo silang abalahin. Si Ernesto ay nagtatrabaho ng husto. Dapat kang maging mas maunawain. Ang mga asawang hindi nag-alaga sa kanilang mga asawa ay nawawalan sila. At si Dalisay, wasak na tulad niya, nagsimulang maniwala. Nagsimula siyang isipin na siya ang problema, na kung mas masarap siyang magluto, kung mas maganda siyang tingnan, kung mas kaunti siyang magsalita, kung mas kaunti siyang umiral. Marahil ay mamahalin siyang muli ni Ernesto. Kaya sumuko siya, naging hindi nakikita. Nagluto siya ng kung ano ang iniutos ni Celia. Nagsuot ng kung ano ang inaprubahan ni Celia. Nagsalita lamang kapag may nagtanong sa kanya. At kahit na, hindi ito sapat, dahil hindi asawa at manugang ang gusto ni na Ernesto at Celia. Gusto nila ng isang anino. At kapag hindi na nila kailangan ang anino na iyon, gusto nilang mawala ito. Noong Nobyembre, 1 buwan na ang nakalipas, sa wakas ay bumisita si Dalisay sa akin.
Dumating siya isang Huwebes ng hapon. Kasama niya si Santino. Tumakbo ang bata para yakapin ako. Nanatili si Dalisay sa pinto. Nakita ko siya at alam kong may napakasamang nangyayari. Labis siyang pumayat. Mayroon siyang malalalim na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Walang kinang ang kanyang buhok. Maluwag sa kanya ang damit. Dalisay, ano ang nangyayari sa iyo? Wala, Nay. Pagod lang ako. Pagod saan? Hindi ka na nagtatrabaho. Ano ang nakakapagod sa iyo? Yumuko siya. Buhay lang, alam mo na. Hindi ko alam. At dapat ay nagpumilit pa ako. Dapat ay hinawakan ko siya sa balikat at pilitin siyang sabihin ang katotohanan. Ngunit natakot ako. Natakot akong makarinig ng isang bagay na hindi ko na mababawi. Natakot akong kumpirmahin na ang aking desisyon na bilhin ang bahay na iyon para sa kanila ay ang pinakamasamang pagkakamali sa aking buhay. Kaya hinayaan ko siyang umalis. Hinayaan ko siyang dalhin si Santino pabalik sa bahay na iyon, sa kulungan na iyon. At sa loob ng 3 linggo ay wala akong narinig mula sa kanya. Hindi niya sinasagot ang aking mga tawag. Hindi tumutugon sa aking mga mensahe. Hanggang sa Sabadong iyon, ang sumpang Sabado sa paradahan ng supermarket. Nang makita ko siyang natutulog sa kotse kasama ang aking apo, nang sumabog ang lahat. Ngayon, nakaupo sa harap niya sa aking kusina. Pinapanood siyang umiyak habang ikinukwento niya sa akin ang bawat detalye ng kanyang bangungot. Naiintindihan ko ang isang bagay. Si Dalisay ay hindi tinatanggihan ang katotohanan dahil sa kaduwagan. Tinanggihan niya ito para mabuhay. Dahil ang pagdanggap na ang iyong pagsasama ay isang kasinungalingan, na kinamumuhian ka ng iyong asawa, na ipinapahiya ka ng kanyang ina, na ang bahay kung saan ka nakatira ay hindi sa iyo, ang pagdanggap sa lahat ng iyon sa parehong oras ay maaring sumira sa iyo. At si Dalisay ay nasisira. Ngunit hindi ko siya hahayaang mas masira pa. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Makinig ka ng mabuti, Dalisay. Walang anuman dito ang kasalanan mo. Naririnig mo ba ako? Wala. Pero Nay, dapat. Hindi, wala kang dapat gawin. Sina Ernesto at ang kanyang ina ang gumawa nito. Minanipula ka nila, inilayo ka, pinaramdam sa iyo na wala kang halaga. Ngunit nagkamali sila. Tiningnan ako ni Dalisay ng kanyang mga pulang at pagod na mata. At ano ang gagawin ko ngayon? Ngumiti ako. Ngunit hindi ito isang matamis na ngiti. Ito ay isang ngiti ng digmaan. Ngayon ay magpapahinga ka, magpapagaling ka, at gagawin ko ang dapat kong ginawa mula sa simula. Ano? Protektahan ka. Nang hapong iyon, habang natutulog si Dalisay at nanonood ng mga cartoons si Santino, kinuha ko ang aking telepono. Hinanap ko ang kontak ni Roberto Mendoza, isang abogado na kilala ko mula sa ospital. Isang mabuting tao, tapat, walang awa kapag kinakailangan. Sumulat ako sa kanya, Roberto, kailangan ko ang iyong tulong. Agarang, sagot niya sa loob ng 5 minuto. Ano ang kailangan mo, Elena? Kailangan kong palisin ang 2 tao sa isang bahay na akin. At kailangan kong maging legal, mabilis at tiyak ito. Pumunta ka sa aking opisina sa Lunes. Dalhin mo lahat ng papeles ng ari-arian. Nandoon ako. Itinago ko ang telepono, tumingin sa bintana. Ang langit ay kulay abo, amoy ulan. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, naramdaman ko ang isang bagay na parang pag-asa. Dahil naglilinis ang mga bagyo, at ang bagyong ito ay nagsisimula pa lamang. Dumating ang Lunes ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Nagising ako ng maaga. Inihanda ko ang almusal para kina Dalisay at Santino. Ang aking anak ay nanatili sa isang uri ng pagkahilo, na parabang naroroon ang kanyang katawan ngunit ang kanyang kaluluwa ay nawawala sa isang madilim na lugar. Lalabas ako ng ilang oras ngayon. Sabi ko habang inihahain ko ang kape. Ayusin ko ang ilang bagay. Tumango siya ng hindi nagtatanong. Kumakain ng hotcakes na may honey si Santino. May tsokolete sa kanyang mukha. Pinunasan ko ito ng isang panyo. Saan ka pupunta, Lola? Tanong niya sa akin ng munting boses na iyon na nagpapalambot sa aking puso. Upang ayusin ang ilang mahahalagang bagay, mahal ko. Ngunit babalik ako agad. Bago umalis, hinanap ko sa aking file cabinet ang lahat ng papeles ng bahay. Ang orihinal na titulo, ang mga resibo ng pagbabayad, ang mga patunay ng mga serbisyo na binabayaran ko sa lahat ng mga taon na ito. Kuryente, tubig, gas, amilyar. Lahat ay nakapangalan sa akin. Laging nakapangalan sa akin. Inilagay ko ang lahat sa isang folder at umalis patungo sa opisina ni Roberto Mendoza. Ang kanyang opisina ay nasa sentro ng lungsod. Isang lumang gusali ngunit maayos na inaalagaan. Ikatlong palapag. Umakyat ako sa hagdanan. Ang aking mga tuhod ay nagprotesta.
Ngunit binaliwala ko sila. May mas mahahalagang bagay akong iniisip. Niyakap ako ni Roberto. Ilang taon na kaming magkakilala. Nagtrabaho kami na magkasama sa ilang kaso sa ospital. Mga pagkakamali sa medisina, mga aksidente sa trabaho. Siya ay isang seryosong abogado. Isa sa mga hindi nangangako nang hindi niya kayang tuparin. Elena, umupo ka. Ikwento mo sa akin kung ano ang nangyayari. Umupo ako sa harap ng kanyang mesa, huminga ng malalim, at ikinuwento ang lahat. Ikinuwento ko ang bahay na binili ko para kay Dalisay, kung paano ko ito ibinigay sa kanya para doon siya manirahan kasama si Ernesto, kung paano nanirahan doon si Celia na parang sa kanya, kung paano nila ipinahiya ang aking anak araw-araw, kung paano nila siya pinalaya sa kalsada. Nakikinig si Roberto nang hindi sumasabat. Nagsusulat siya ng mga tala. Nang matapos ako, inalis niya ang kanyang salamin at kinuskos ang kanyang mga mata. Hayaan mong tingnan ko ang mga papeles. Ibinigay ko sa kanya ang folder. Maingat niyang sinuri ang bawat dokumento. Ang titulo, ang mga resibo, ang mga patunay. Pagkatapos ng 10 minuto, itinaas niya ang kanyang tingin. Napakalinaw nito, Elena. Ang bahay ay nakapangalan sa iyo. Ikaw ang nag-iisang legal na may-ari. Sina Ernesto at ang kanyang ina ay walang anumang karapatan sa ari-arian na iyon. Kaya, maaari ko ba silang paalisin? Ngunit may proseso. Hindi ka maaaring dumating lang at palayasin sila sa kalsada. Kailangan mong magsimula ng isang kaso ng pagpapaalis. Maaari itong tumagal ng 3 hanggang 6 na buwan. Naramdaman kong bumagsak ang aking tiyan. 6 na buwan. Roberto, wasak ang aking anak. Hindi siya maaaring maghintay ng 6 na buwan. Naiintindihan ko ang iyong pagmamadali. Ngunit malinaw ang batas. 5 taon na silang nakatira doon. Kahit na wala silang anumang legal na karapatan, mayroon silang tinatawag na possession. Sa katunayan, kailangang sundin ang proseso. Sumandal ako sa upuan, ipinikit ang aking mga mata. 6 na buwan, kalahating taon. Samantala, sina Ernesto at Celia ay patuloy na naninirahan sa aking bahay na parang walang nangyari. May paraan ba para mapabilis ito? Nag-isip sandali si Roberto. Maaari tayong humiling ng isang protection order para kay Dalisay kung mayroong ebidensya ng karahasan o banta. Walang pisikal na karahasan. Lahat ay psikolohikal. Mas nagpapahirap iyan sa mga bagay. Ang psikolohikal na karahasan ay mas mahirap patunayan. Paano naman si Santino? Ang pag-abandona sa isang menor de edad ay hindi ba binibilang? Nagliwanag ang mga mata ni Roberto. Naman, kung pinalayas ni Ernesto ang kanyang asawa at anak sa kalsada, iyon ay pag-abandona sa tahanan, pag-abandona sa mga obligasyon sa pamilya. Iyon ay maaari nating gamitin. Para saan? Upang humiling ng isang pansamantalang suporta sa pagkain at upang palakasin ang kaso ng pagpapaalis. Kung mapatunayan natin na inabandona ni Ernesto ang kanyang mga responsibilidad bilang ama, ang hukom ay maaring mas maging receptive sa utos ng pagpapaalis. Bumalik ang kaunting pag-asa sa aking dibdib. Ano ang kailangan mo sa akin? Kailangan kong pumunta si Dalisay at magpahayag ng lahat ng nangyari. Kailangan ko ng mga petsa, mga saksi kung mayroon, mga text message, mga email, anumang bagay na magpapatunay sa pang-abuso at pag-abandona. Ibibigay ko sa iyo. At kailangan mong bigyan ako ng pahintulot na kumilos sa iyong pangalan bilang may-ari ng ari-arian. Pinahintulutan. Gawin mo ang dapat mong gawin. Ngumiti si Roberto. Ito ay isang ngiti ng isang abogado na malapit nang pumasok sa digmaan. Babawiin natin ang iyong bahay, Elena. At gagawin nating magbayad si Ernesto ng suporta para sa batang iyon. Ipinapangako ko sa iyo. Lumabas ako sa kanyang opisina na mas malakas, mas nakatuon. Ngunit alam ko rin na nagsisimula pa lamang ito. Pabalik sa bahay, dumaan ako sa supermarket. Bumili ako ng pagkain para sa linggo. Habang itinutulak ko ang cart sa mga pasilyo, hindi tumitigil sa pag-iisip ang aking isipan. Kailangan kong makakuha ng mas maraming impormasyon mula kay Dalisay. Kailangan ko ng ebidensya, mga mensahe, isang bagay na konkreto. Pagdating ko sa bahay, nasa sala si Dalisay kasama si Santino. Ang bata ay nagdodrawing sa isang notebook. Tumingin si Dalisay sa bintana na may nawawalang tingin na iyon na sumisira na sa aking puso. Inayos ko ang mga pinamili, naghanda ng tsaa, umupo sa tabi niya. Anak, kailangan kong magtanong sa iyo ng isang mahalagang bagay. Lumingon siya sa akin. Ano iyon? Mayroon ka bang mga mensahe mula kay Ernesto? Mga email, isang bagay kung saan sinabi niya sa iyo ang mga masasakit na bagay, kung saan nagbanta siyang palalayasin ka. Yumuko si Dalisay. Mayroon akong ilang mensahe. Maaari ko bang makita?
Nag-alinlangan siya, ngunit sa wakas ay kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ito. Hinanap niya ang kanyang mga pag-uusap kay Ernesto. Ipinasa sa akin ang telepono. Nagsimula akong magbasa. Ang nakita ko ay nagpakulo sa aking dugo. May mga mensahe mula Setyembre, Oktubre, Nobyembre. Lahat ay may parehong malamig, mapanghamak, malupit na tono. Huwag mo akong hanapin kapag lumabas ka. Gabi na ako uwi. Sabihin mo sa nanay ko na initin ang pagkain ko. Ang luto mo ay napakapangit. Bakit ka palaging umiiyak? Para kang bata. Si Santino ay hindi na matiis. Kontrolin mo siya. Hindi ko na kayang makita ka. Nandidiri ako sa iyo. Ang huling mensaheng iyon ay mula noong unang araw ng Disyembre. Wala pang isang buwan ang nakalipas. Nagpatuloy ako sa pag-scroll sa pag-uusap. May isa pang mensahe. Mula ika-negatibo, 14 na ng Disyembre. 2 linggo na ang nakalipas. Kunin mo ang iyong mga gamit at umalis ka. Ayaw ko na sa iyo dito. Sumagot si Dalisay. Saan ako pupunta kasama si Santino? Ang sagot ni Ernesto ay nakapanghihina. Hindi ko yon problema. Pumunta ka sa nanay mo. Tutal, palagi ka naman niyang sinusuportahan. At pagkatapos ay isa pang mensahe. Akin ang bahay na ito. Nagbasya kami ng nanay ko na ayaw na namin sa iyo dito. Kung hindi ka alis ng maayos, palalayasin ka namin ng pilit. Naramdaman kong nanginginig ang aking mga kamay. Itinaas ko ang aking tingin. Tiningnan si Dalisay. Bakit hindi mo ito ipinakita sa akin noon? May mga luha sa kanyang mga mata. Dahil nahihiya ako, Nay. Nahihiya akong aminin na ang aking pagsasama ay isang kabiguan. Nahihiya akong aminin na ang lalaking pinili ko ay isang halimaw. Niyakap ko siya ng mahigpit. Wala kang dapat ikahiya. Siya ang dapat mahiya. Siya at ang kanyang ina. Kinuha ko ng litrato ang bawat mensahe. Ipinadala ko sa aking telepono. Ito ang ebidensyang kailangan ni Roberto. Dalisay, ang mga mensaheng ito ay ginto. Sa pamamagitan nito, mapapatunayan natin ang pag-abandona. Mapapatunayan natin na pinalayas ka ni Ernesto sa bahay nang walang anumang legal na dahilan. At ano ang silbi niyan? Nagsisilbi itong paraan upang mapaalis siya sa aking bahay. Upang magbayad siya ng suporta sa pagkain para kay Santino. Upang harapin niya ang mga kahihinatnan ng kanyang ginawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakita ko ang isang bagay na parang pag-asa sa mga mata ng aking anak. Talaga bang sa tingin mo mananalo tayo? Hindi ko iniisip. Alam ko. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin si Santino, nanatili kami ni Dalisay sa sala na nag-uusap. Kailangan kong malaman pa. Kailangan kong maintindihan kung paano kami nakarating dito. Ikwento mo sa akin ang tungkol kay Celia, sabi ko. Palagi ba siyang ganyan? Nag-isip sandali si Dalisay. Sa simula, hindi. Sa simula, kaya siyang tiisin. Mapanuri siya at mapag-utos. Ngunit akala ko ay ganoon lang talaga siya, na sa paglipas ng panahon ay magbabago siya. At kailan siya nagbago? Nang mabuntis ako kay Santino. Nagulat ako. Bakit? Dahil gusto ni Celia na kontrolin ang lahat. Gusto niyang magpasya kung paano namin palalakihin si Santino, kung anong pangalan ang ibibigay namin sa kanya, kung saang ospital siya isisilang. Lahat. At si Ernesto. Si Ernesto ay palaging nasa panig ng kanyang ina. Palagi. Akala ko kapag ipinanganak na si Santino, magbabago ang mga bagay. Na magiging mas matanda na siya. Naunahin niya ang kanyang pamilya. Ngunit hindi yon nangyari. Hindi yon nangyari. Sa kabaligtaran, mas lumala. Nagsimulang sabihin ni Celia kay Ernesto na hindi ko alam kung paano alagaan ang sanggol. Na sinisira ko siya, nasisirain ko siya. At naniwala siya, palaging naniniwala. Maaari kong gugulin ang buong araw sa pag-aalaga kay Santino, pagpapaligo sa kanya, pagpapakain sa kanya, paglalaro sa kanya. Ngunit kung sinabi ni Celia na may mali akong ginawa, pinagalitan ako ni Ernesto. Nadurog ang aking puso sa bawat salita. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang anumang bagay na ito habang nangyayari? Nanatiling tahimik si Dalisay sa loob ng mahabang panahon. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Dahil napakarami mong nagawa para sa akin, Nay. Binigyan mo ako ng bahay. Binigyan mo ako ng katatagan. Naramdaman kong wala akong karapatang magreklamo, na dapat akong magpasalamat, na kung hindi gumana ang aking pagsasama, kasalanan ko iyon, hindi kay Ernesto, Dalisay. At dahil din natakot ako. Natakot akong kung maghihiwalay kami, mawawala sa akin ang bahay, mawawalan ako ng lahat, at magdurusa si Santino. Ngunit akin ng bahay. Hindi mo ito kailanman mawawala. Kinumbinsi ako ni Ernesto na hindi. Sinabi niya sa akin na kahit na nakapangalan sa iyo ang bahay,
May mga karapatan siya dahil doon siya nakatira. Na kung maghihiwalay kami, bibigyan siya ng kalahati ng isang hukom. At naniwala ako sa kanya. Ang manipulasyon ay perpekto. Sina Ernesto at Celia ay nagtayo ng isang mental na bilangguan para kay Dalisay. Kinumbinsi nila siya na wala siyang mga pagpipilian, na wala siyang mga karapatan, na mas mababa siya kaysa sa wala. At ito ay gumana hanggang ngayon. Hindi ka na maniniwala sa kanila, sabi ko. Hindi ka na nila sasaktan. Tiningnan ako ni Dalisay ng kanyang mga pagod na mata. Paano ka nakakasiguro? Ngumiti ako. Dahil ngayon alam ko na ang buong katotohanan. At ang katotohanan ay ang tanging kailangan natin para manalo sa digmaang ito. Kinaumagahan, dinala ko si Dalisay sa opisina ni Roberto. Ipinahayag niya ang lahat, bawat kahihiyan, bawat insulto, bawat banta. Itinala ni Roberto ang kanyang testimonya, kumuha ng mas maraming tala, sinuri ang mga mensahe. Nang matapos kami, tiningnan ako ni Roberto. Mayroon tayong isang matibay na kaso. Napakatibay. Ihaharap ko ang demanda sa pagpapaalis sa linggong ito. At hihilingin ko ang pansamantalang suporta sa pagkain. Sana, sa loob ng isang buwan, mayroon na tayong unang pagdinig. At samantala, mananatili sina Dalisay at Santino sa iyo. Wala silang kontak kay Ernesto, maliban kung sa pamamagitan ng mga abogado. At hindi ka pupunta sa bahay na iyon sa anumang dahilan. Naiintindihan ba? Tumango ako. Naiintindihan. Ngunit may isa pa akong kailangang gawin. Isang bagay na hindi pa kailangang malaman ni Roberto. Nang hapong iyon, habang natutulog si Dalisay at naglalaro si Santino sa hardin, hinanap ko sa aking mga kontak. Natagpuan ko ang numero ni Patricia, isang kaibigan na nagtatrabaho sa human resources ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Ernesto. Sumulat ako sa kanya, Patricia, kailangan ko ng isang pabor. Maaari mo bang alamin kung si Ernesto Ramirez ay nagtatrabaho pa rin sa iyong kumpanya? Mabilis siyang sumagot. Siyempre, Elena. Bigyan mo ako ng ilang minuto. Pagkatapos ng 15 minuto, dumating ang kanyang sagot. Nagtatrabaho pa rin siya dito. Sa katunayan, humingi lang siya ng umento. Bakit mo natanong? Hindi ko siya sinagot. Ngunit ngayon ay mayroon akong isa pang piraso ng palaisipan. Si Ernesto ay nagtatrabaho, kumikita ng maayos, at kahit na, pinalayas niya ang kanyang asawa at anak sa kalsada. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kontrol, tungkol sa kalupitan. At iyon ang nagbigay sa akin ng lahat ng dahilan sa mundo upang sirain siya. Lumipas ang 2 linggo mula nang iharap ni Roberto ang demanda. 2 linggo kung saan ang aking bahay ay naging isang kanlungan para kina Dalisay at Santino. 2 linggo kung saan nakita ko ang aking anak na nagsimulang huminga muli. Unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mga pisngi. Nagsimula siyang ngumiti kapag gumagawa ng kalokohan si Santino. Mas maaga siyang bumangon, nagluluto kasama ko sa umaga, mas maraming nagsasalita. Isang hapon, habang naghahanda kami ng tamales para sa hapunan, may sinabi siya sa akin na dumurog sa aking puso. Nay, ang tagal na mula nang huli akong makaramdam ng ligtas. Tiningnan ko siya. May harina sa kanyang ilong. Mukha siyang mas bata, mas magaan. Gaano katagal? Taon. Literal na taon. Itinigil ko ang pagmamasa. Niyakap ko siya. Ngayon ay ligtas ka na, at mananatili kang ligtas. Ngunit hindi magtatagal ang kapayapaan. Noong ika-22 ng Disyembre, 1 linggo ng hapon, tumunog ang aking telepono. Si Roberto. Elena, may balita ako. Mabuti o masama? Depende kung paano mo ito titingnan. Si Ernesto ay naabisuhan tungkol sa demanda noong nakaraang Biyernes, at kasasagot lang niya. Kumabog ang aking dibdib. Ano ang sabi niya? Sinasabi niyang hindi siya nag-abandona ng sinuman, na umalis si Dalisay sa sarili niyang kagustuhan, na hindi niya kailanman pinalayas sa bahay. Naramdaman kong umakyat ang galit sa aking lalamunan. Kasinungalingan iyan. Alam ko, mayroon tayong mga mensahe na nagpapatunay nito. Ngunit kumuha si Ernesto ng isang abogado, at sinasabi ng abogadong iyon na ang mga mensahe ay kinuha sa labas ng konteksto, na nagkaroon ng isang pag-aaway ng mag-asawa, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pag-abandona. At naniniwala ang hukom sa kanya. Wala pang napagpasyahan ang hukom. Kaya mayroon tayong isang pagdinig na nakatakda sa ika-8 ng Enero. Enero, wala pang 3 linggo. Ano ang kailangan nating gawin? Kailangan natin ng mas maraming ebidensya. Kailangan natin ng mga saksi. Mayroon bang sinumang nakakita kung paano trinato ni Celia si Dalisay? Mga kapitbahay, mga kaibigan, pamilya. Nag-isip ako sandali. May isang kapitbahay, si Lucia.
Nakatira siya sa tabi ng bahay. Magkaibigan sila ni Dalisay. Perpekto. Kailangan kong kausapin siya ni Dalisay. Nahilingin sa kanya na tumestigo. At kung ayaw niya, kung gayon ay maghanap tayo ng iba. Ngunit kailangan natin ng isang tao, Elena. Malaki ang tulong ng mga mensahe. Ngunit ang isang live na saksi ay gumagawa ng pagkakaiba. Ibinaba ko ang telepono. Hinanap ko si Dalisay. Nasa hardin siya kasama si Santino. Hinahabol ng bata ang mga paru-paro. Pinapanood siya ni Dalisay na may lambing na tanging mga ina lamang ang mayroon. Dalisay, kailangan nating mag-usap. Tumayo siya. Pumasok kami sa bahay. Ikinuwento ko sa kanya ang sinabi sa akin ni Roberto. Namutla ang kanyang mukha. Lucia, sa tingin mo ba ay tetestigo siya? Kinagat ni Dalisay ang kanyang labi. Hindi ko alam. Ilang buwan na kaming hindi nag-uusap. Bakit? Dahil pinagbawalan ako ni Ernesto at Celia na kausapin siya. Bakit? Huminga ng malalim si Dalisay. At pagkatapos ay may ikinuwento siyang hindi ko alam. 6 na buwan na ang nakalipas, noong Hunyo, nang dumating si Celia sa pangalawang pagkakataon upang manatili, bumisita si Lucia kay Dalisay. Isang mainit na hapon. Nasa sala si Celia nanonood ng telebisyon. Dumating si Lucia na may dalang pandesal. Gusto niyang imbitahan si Dalisay na magkape sa kanyang bahay. Sinalubong siya ni Celia sa pinto. Hindi niya pinapasok. Abala si Dalisay, sabi niya. Nagulat si Lucia. Kilala niya si Celia. Alam niyang mahirap siya. Ngunit hindi niya kailanman nakita na ganoon kasungit. Sandali lang ako. Sinabi ko na sa iyong abala siya. Sa ibang araw. At isinara niya ang pinto sa kanyang mukha. Nakita ni Dalisay ang lahat mula sa kusina. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang humingi ng paumanhin sa kanyang kaibigan. Ngunit pinigilan siya ni Celia. Hindi mo kailangan ng mga kaibigan na mag-abala sa iyo, sa iyong mga responsibilidad. Si Lucia ay kaibigan ko na sa loob ng maraming taon. Ang mga kaibigan ay pag-aaksaya ng oras. Kailangan mong mag-focus sa iyong pamilya. Sinubukang tawagan ni Dalisay si Lucia pagkatapos, upang ipaliwanag, upang humingi ng paumanhin. Ngunit hindi sumagot si Lucia. Pagkatapos noon, binantayan ni Celia ang lahat. Kung lumabas si Dalisay sa pasyo at nasa kanya si Lucia, tinatawag siya ni Celia. Nag-iimbento na kailangan niya ng tulong sa isang bagay. Anumang bagay para maputol ang pag-uusap. At sinusuportahan ni Ernesto ang kanyang ina. Tama ang nanay ko. Sismosa ang kapitbahay na iyan. Ayaw nating pag-usapan niya ang ating pribadong buhay. Kaya tumigil na sa pakikipag-usap si Dalisay kay Lucia. Tumigil na siya sa pakikipag-usap sa lahat. Naiwan siyang ganap na mag-isa. At sa tingin mo ba ay nakatira pa rin doon si Lucia? Tanong ko. Hindi siya lilipat. Ang bahay na iyon ay sa kanyang mga magulang. Kung gayon, kailangan nating kausapin siya. Nag-alinlangan si Dalisay. Nay, ilang buwan na ang nakalipas. Dapat siyang galit sa akin. Dapat niyang isipin na sinadya kong balewalain siya. Kung gayon kailangan nating ipaliwanag sa kanya na hindi ganoon, na ikinulong kanila, na inilayo kanila sa lahat. Hindi ko alam kung gusto niyang makinig sa akin. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. May isang paraan lamang para malaman. Kinaumagahan, Lunes, ika-23 ng Disyembre, pumunta kami sa bahay. Sa aking bahay, ang bahay kung saan nakatira sina Ernesto at Celia na parang walang nangyari. Sinabi ko kay Dalisay na manatili sa kotse. Nagpark ako sa harap ng bahay ni Lucia. Mabilis ang tibok ng aking puso. Hindi na ako bumalik sa kalyeng iyon mula nang makita ko si Dalisay na natutulog sa kanyang kotse. Ang pagkakita muli sa bahay ay nagpasama sa aking tiyan. Ang mga bintana ay may saradong mga kurtina. Ang hardin ay napabayaan. Ang aking magandang bahay ay mukhang malungkot. Kumatok ako sa pinto ni Lucia. Isang babae na nasa mga 40 ang nagbukas. Mayroon siyang maikling buhok at mababait na mata. Lucia. Ako nga. Ang pangalan ko ay Elena. Ako ang nanay ni Dalisay. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging seryoso siya. Dalisay. Ilang buwan na akong walang balita sa kanya. Alam ko. At kaya ako nandito. Kailangan kong kausapin ka. Nag-alinlangan si Lucia. Ngunit sa wakas ay binuksan niya ang pinto. Pasok. Pumasok kami sa kanyang sala. Umupo ako sa isang lumang ngunit komportableng sopa. Umupo si Lucia sa harap ko. Nasaan si Dalisay? Tanong niya. Nasa kots. Ayaw niyang bumaba. Natatakot ba siya? Natatakot saan? Nagalit ka sa kanya. Bumuntong hininga si Lucia. Hindi ako galit. Nalilito ako. Isang araw magkaibigan kami. At sa susunod ay tumigil na siyang makipag-usap sa akin.
Ilang beses kong sinubukang lumapit. Ngunit palagi niya akong iniiwasan. Hindi kanya iniiwasan. Pinagbawalan siyang makipag-usap sa iyo. Kumunot ang noo ni Lucia. Sino? Ang kanyang biyenan at asawa. Ikinuwento ko ang lahat, bawat detalye. Kung paano kinuha ni Celia ang kontrol sa bahay. Kung paano niya inilayo si Dalisay. Kung paano nila siya pinalayas sa kalsada. Habang nagsasalita ako, nakita ko kung paano nagbago ang ekspresyon ni Lucia mula sa paggalito tungo sa takot. Diyos ko! Alam kong may mali, ngunit hindi ko kailanman inakala na ganoon kalala. May napansin ka ba? Isang bagay na maaari mong itestigo. Tumango si Lucia. Maraming bagay. Nakarinig ako ng mga sigaw. Nakita ko ang babaeng iyon, si Celia, na tinatrato si Dalisay na parang kanyang katulong. Isang beses nakita ko si Dalisay na umiyak sa pasyo. Sinubukan kong kausapin siya, ngunit lumabas si Celia at ipinasok siya sa loob. Kailan yon? Noong Oktubre. Mga 2 buwan na ang nakalipas. Handa ka bang magpahayag niyan sa harap ng isang hukom? Hindi nag-alinlangan si Lucia. Hindi nararapat kay Dalisay ang ginawa nila sa kanya. Palagi siyang mabuting tao, mabuting kapitbahay, mabuting ina. At ang makita kung paano siya trinato ay dumudurog sa aking puso. Ngunit hindi ko alam kung paano tumulong. Naramdaman ko ang isang malaking ginhawa. Salamat, Lucia. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kahulugan nito. Maaari ko bang makita si Dalisay? Siyempre. Lumabas kami sa bahay. Nasa kotse pa rin si Dalisay. Nang makita niya si Lucia, ibinaba niya ang bintana. Lumapit si Lucia. Tiningnan siya sa mga mata. Pasensya na, Dalisay. Dapat ay mas nagpumilit ako. Dapat ay tinulungan kita. Nagsimulang umiyak si Dalisay. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko. Dapat ay nagsalita ako. Dapat ay humingi ako ng tulong. Hindi. Hindi mo kasalanan. Minanipula ka nila, inilayo ka. At tanga ako sa paniniwalang kinalimutan mo lang ako. Nagyakapan sila sa bintana ng kotse. 2 magkaibigan na pinaghiwalay ng pang-abuso. 2 babae na nagkita muli. At habang pinapanood ko silang magkayakap, may isang bagay na pumukaw sa aking pansin. Bumukas ang pinto ng aking bahay at lumabas si Celia. Nakita niya ako, si Dalisay, si Lucia. Nagbago ang kanyang mukha. Namula ito sa galit. Anong ginagawa ninyo dito? Sigaw niya mula sa kanyang hardin. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya. Naglakad si Celia patungo sa amin. Bawat hakbang ay isang banta. Pribadong ari-arian ito. Wala kayong karapatang narito. Ngumiti ako. Ito ay isang malamig na ngiti. Akin ang ari-arian na ito, Celia. Binayaran ko ang bawat sentimo ng bahay na ito. At wala kang anumang karapatang narito. Nag-iba ang kanyang mukha sa galit. Sinungaling. Ang bahay na ito ay sa anak ko. Ang iyong anak ay walang kahit isang papel na nagpapatunay niyan. Hawak ko ang lahat ng titulo, lahat ng resibo. At mayroon akong isang demanda sa pagpapaalis na may pangalan mo. At ni Ernesto. Namutla si Celia. Ano? Naabisuhan ka na ba? O hindi sinabi sa iyo ng iyong abogado? O nagbingi-bingihan ka? Ngunit sa loob ng 3 linggo ay mayroong isang pagdinig. At kapag natapos ang pagdinig na iyon, alis ka sa aking bahay. Mayroon ka man o walang mga gamit. Nasa iyo iyan. Hindi mo maaaring gawin iyan. Siyempre maaari ko. At gagawin ko. Lumabas si Ernesto sa bahay. Nakasuot siya ng pajama. Magulo ang buhok. Mukha siyang mas payat kaysa sa huling pagkakataon na nakita ko siya. Ano ang nangyayari dito? Itinuro ni Celia sa amin. Ang mga baliw na ito ay nagsasabing palalayasin nila tayo sa bahay. Tiningnan ako ni Ernesto. Pagkatapos ay tiningnan si Dalisay. May isang bagay sa kanyang tingin. Pagkakasala. Takot. Hindi ko alam. Ginang Elena, maaari ba nating ayusin ito ng maayos? Wala nang dapat ayusin, Ernesto. Pinalayas ninyo ang aking anak at apo sa kalsada. Hinayaan ninyo silang matulog sa isang kotse. At inakala ninyong walang magiging kahihinatnan. Hindi ko sila pinalayas. Hawak ko ang iyong mga mensahe. Bawat isa. Kunin mo ang iyong mga gamit at umalis ka. Pamilyar ba? Nanatiling tahimik si Ernesto. Sa ika-8 ng Enero, magkita tayo sa korte. Pagpapatuloy ko. Magdala ka ng isang magaling na abogado. Dahil kakailanganin mo siya. Sumakay ako sa kotse. Nanginginig pa rin si Dalisay. Kumaway si Lucia sa amin. Umandar ako, at habang papalayo, nakita ko sa salamin sa likuran kung paano nakatayo sina Celia at Ernesto sa gitna ng kalye. Hindi gumagalaw, talunan. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo,
Naramdaman kong nagsisimula ng bumalanse ang mga bagay. Hindi palaging mabilis ang hustisya. Ngunit kapag dumating ito ng may lakas. At malapit na nilang matutunan iyon. Dumating ang Pasko 2 araw pagkatapos, Disyembre 25, isang petsa na karaniwang nagpupuno sa aking bahay ng kagalakan. Ngunit sa taong ito ay may halong pait. Pinalamutyan namin ni Dalisay ang puno kasama si Santino. Ang bata ay nagsasabit ng mga bola nang may labis na sigasig na halos matumba niya ang puno ng 2 beses. Tumawa kami, nagluto. Gumawa kami ng ponche, nagbalot ng mga regalo. Ngunit may isang anino sa lahat. Isang anino na may anyo ng isang pagdinig sa korte. Isang anino na papalapit araw-araw. Sa gabi ng Pasko, pagkatapos matulog si Santino na naghihintay kay Santa Claus, umupo kami ni Dalisay sa sala na may tig-isang baso ng eggnog. Ano ang iniisip mo? Tanong ko. Tumingin siya sa mga ilaw ng puno. Ang mga munting ilaw na iyon na kumikislap na parang maliliit na bituin. Sa lahat ng nawala sa akin, Nay, ano ang ibig mong sabihin? Nawalan ako ng 5 taon ng aking buhay sa isang lalaking hindi ako minahal. Nawalan ako ng trabaho. Nawalan ako ng mga kaibigan. Nawalan ako ng dignidad. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi mo nawala ang iyong dignidad. Kinuha nila ito sa iyo. Ngunit binabawi mo ito. Sa tingin mo ba? Alam ko. Ngumiti siya. Isang malungkot na ngiti. Minsan iniisip ko kung mayroon bang anumang totoo sa aking naranasan. Kung minahal man ako ni Ernesto, kahit kaunti. Hindi ko alam, anak. Siya lang ang nakakaalam. Ngunit ang alam ko ay hindi ng insulto, hindi nag-iisa, hindi sumisira ang tunay na pag-ibig. At ang ginawa niya sa iyo ay hindi pag-ibig. Tumango si Dalisay, uminom mula sa kanyang eggnog, nanatiling tahimik sa loob ng mahabang panahon. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot? Sabi niya sa wakas. Ano? Na sa loob ng mahabang panahon, akala ko ay nararapat sa akin ang pagtrato na iyon. Akala ko kung mas magsisikap ako, kung mas magiging mabuting asawa, mas mabuting manugang, mas mabuting ina, magbabago ang mga bagay. Ngunit hindi sila nagbago. Hindi, dahil hindi ako ang problema. Siya at ang kanyang ina ang palaging problema. Nag-toast kami gamit ang aming mga baso para sa katotohanan, para sa kalayaan, para sa mga bagong simula. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang uri ng tensyonadong katahimikan. Nagsimulang magmukhang mas malakas si Dalisay. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa paghahanap muli ng trabaho, sa pagbabalik sa pagtuturo, sa muling pagtatayo ng kanyang buhay. Naglaro si Santino sa hardin araw-araw. Hindi na siya nagtatanong tungkol sa kanyang ama. Sa simula, ginawa niya. Nasaan ang tatay ko? Ipinaliwanag ni Dalisay na abala si tatay, na malapit na niya itong makita. Mga puting kasinungalingan upang protektahan ang puso ng isang 5 taong gulang na bata. Ngunit sa paglipas ng panahon, tumigil na sa pagtatanong si Santino. At iyon ang mas dumurog sa aking puso kaysa sa anumang bagay. Isang batang nakakalimot sa kanyang ama, dahil nagpa siya ang kanyang ama, nakalimutan siya muna. Noong ika-30 ng Disyembre, isang linggo bago ang pagdinig, tinawagan kami ni Roberto. Kailangan kong pumunta kayo sa opisina. May isang bagay kayong dapat makita. Pumunta kami ng hapong iyon. Naiwan si Santino sa aking kapitbahay. Pumasok kami ni Dalisay sa opisina ni Roberto, na may kaba sa aming mga tiyan. May bukas na laptop si Roberto sa kanyang mesa. Sumenya siya sa amin na umupo. Ano yon? Tanong ko. Kasasagot lang ng abogado ni Ernesto ng kanilang formal na tugon. At may ilang mga kawili-wiling bagay. Tulad ng ano, ikinot ni Roberto ang laptop sa amin. Nagsimulang basahin ang dokumento. Ang abogado ni Ernesto ay nag-aarge na si Dalisay ay kusang loob na inabandona ang tahanan ng mag-asawa. Nakinuha niya ang bata nang hindi kumonsulta sa ama, na sinusubukan niyang ilayo si Santino kay Ernesto. Namutla si Dalisay. Kasinungalingan iyan. Lahat ay kasinungalingan. Alam ko, sabi ni Roberto, ngunit mayroon pa. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang abogado ay nag-aarge din na si Celia ay nakatira sa bahay dahil inaalagaan niya ang kanyang apo. Na si Dalisay ay isang pabaya na ina, na hindi niya alam kung paano alagaan ang bata ng maayos, na si Celia ay kinailangang mamagitan ng maraming beses upang protektahan si Santino. Naramdaman kong kumukulo ang aking dugo. Pabaya, ang aking anak, ang babaeng nagsumikap para sa batang iyon mula nang siya ay isilang. Ito ay isang estratehiya, Elena. Sinusubukan nilang ibaling ang kwento, na gawing si Dalisay ang masama. At maniniwala ang hukom sa kanila. Hindi. Kung mayroon tayong ebidensya na nagpapatunay ng kabaligtaran. At mayroon tayo.
Ang mga mensahe ni Ernesto, ang testimonya ni Lucia, ang testimonya ni Dalisay. Lahat ng iyon ay mas mabigat kaysa sa mga kasinungalingan ng isang abogado. At paano naman ang pagpapaalis? Tanong ni Dalisay na nanginginig ang boses. Ang abogado ay nag-aargue na si Ernesto ay may karapatan sa pag-aari dahil doon siya nakatira ng 5 taon. Na kahit na nakapangalan kay Elena ang bahay, nagambag siya sa pagpapanatili ng ari-arian. Nagambag, halos sumigaw ako. Binayaran ko ang lahat. Bawat resibo ng kuryente, tubig, gas, amilyar. Lahat. Tumango si Roberto. Alam ko. At iyon mismo ang ating patutunayan. Dala ko lahat ng resibo na ibinigay mo sa akin. Lahat ay nakapangalan sa iyo. Walang kahit isang pagbabayad na ginawa ni Ernesto. Kung gayon bakit ganito magsinungaling ang kanyang abogado? Dahil trabaho niya iyon. Ang trabaho niya ay ipagtanggol ang kanyang kliyente. Kahit na may kasalanan ang kanyang kliyente. Kahit na halata ang mga kasinungalingan. Iyon ang kalikasan ng sistema ng batas. Tinakpan ni Dalisay ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Hindi ako makapaniwalang nakarating tayo dito. Sa pakikipag-away sa isang korte, sa pagkakaroon ng mga abogado. Napaiyak siya. Nagsimulang umiyak. Niyakap ko siya. Binigyan kami ni Roberto ng sandali. Nang kumalma si Dalisay, nagpatuloy si Roberto. May isa pa akong kailangang sabihin sa inyo. Ano? Tanong ko, kinakabahan sa sagot. Hinihiling ni Ernesto ang shared custody kay Santino. Huminto ang mundo. Itinaas ni Dalisay ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula sa pag-iyak. Ano? Hinihiling niya na ang kalahati ng oras ay gugugulin ni Santino sa kanya at ang kalahati ay kay Dalisay. Ngunit pinalayas niya siya sa kalsada. Hinayaan siyang matulog sa isang kotse. Alam ko, at iyon ang ating ipaglalaban, na ang isang amang nag-abandona sa kanyang anak ay hindi nararapat sa kustodiya. Ngunit kailangan nating maging handa. Lalaban si Ernesto ng husto. Nanginginig si Dalisay. Hindi niya maaaring kunin ang aking anak. Hindi niya maaaring. Siya na lang ang natitira sa akin. Hindi niya ito kukunin sa iyo. Sabi ko nang may buong katatagan na kaya ko. Hindi natin ito papayagan. Tumango si Roberto. Ang pagdinig ay sa loob ng 8 araw. Sa panahong iyon, kailangan kong ihanda ni Dalisay ang kanyang pahayag. Kailangan mong sanayin kung ano ang sasabihin mo, kung paano ka sasagot sa mga tanong ng hukom, at kung paano ka sasagot sa mga tanong ng abogado ni Ernesto. Iimbestigahan nila ako. At magiging mahirap. Susubukan nilang pagdudahan ka. Susubukan nilang pasamain ka. Babaluktutin nila ang iyong mga salita. Hindi ko alam kung kaya ko. Kaya mo, putol ko. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. At naroroon ako kasama mo sa bawat segundo. Ang mga sumunod na araw ay matindi. Inensayo ni Dalisay ang kanyang pahayag ng paulit-ulit. Sinanay siya ni Roberto. Tinanong siya ng mga mahihirap na tanong. Inihanda siya para sa pinakamasama. Nakita ko siyang nagbabago. Bawat araw ay mas matatag siya, mas sigurado, mas galit. At mabuti ang galit. Ang galit ay nagbibigay sa iyo ng lakas. Nagbibigay sa iyo ng kalinawan. Sa gabi bago ang pagdinig, hindi nakatulog si Dalisay. Narinig ko siyang naglalakad sa paligid ng bahay. 3:00 ng umaga, bumaba ako. Nakita ko siya sa kusina na nakaupo sa dilim. Hindi ka makatulog. Hindi. Umupo ako sa tabi niya. Ano ang nag-alala sa iyo? Lahat. Paano kung maniwala ang hukom kay Ernesto? Paano kung mawala sa akin si Santino? Paano kung hindi mo mawawala si Santino? Ang batang iyon ay sa iyo. Ikaw ang kanyang ina. Nandoon ka kasama niya araw-araw ng kanyang buhay. Pinakain mo siya, pinaliguan, inalagaan kapag may sakit, inalo kapag umiyak. Wala sa mga iyon ang ginawa ni Ernesto. Ngunit magsisinungaling ang kanyang abogado. Hayaan siyang magsinungaling hanggat gusto niya. Ang katotohanan ay laging nananalo. Talaga bang naniniwala ka diyan? Buong puso ko. Niyakap ako ni Dalisay ng mahigpit. Tulad noong bata pa siya at may mga bangungot. Salamat, Nay, sa lahat. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ako ang iyong ina. Ito ang ginagawa ng mga ina. Pinoprotektahan nila ang kanilang mga anak, palagi. Ang umaga ng ika-negatibo, 8 ng Enero, ay kulay abo. Mabibigat na ulap ang bumabalot sa langit. Amoy ulan. Nagsuot ako ng aking pinakamagandang itim na suit, formal. Nagsuot si Dalisay ng isang simpleng kulay abong damit. Walang kapansin-pansin. Sinabi sa amin ni Roberto na magsuot kami ng konserbatibo. Na dapat kaming makita ng hukom bilang mga seryoso, mapagkakatiwalaang tao. Naiwan si Santino sa aking kapitbahay muli. Nagpaalam si Dalisay sa kanya ng isang mahabang halik.
Hindi maintindihan ng bata kung bakit seryoso ang kanyang ina. Nay, malungkot ka ba? Hindi, mahal ko. Kailangan ko lang ayusin ang ilang mahahalagang bagay. Ngunit babalik ako agad. Dadalan mo ako ng ice cream. Ngumiti si Dalisay, sa kabila ng lahat. Dadalan kita ng 2. Dumating kami sa korte alas 9 ng umaga. Ang gusali ay luma. Kulay abong mga dingding, mga pasilyo na amoy alikabok at lumang papel. Mga taong naghihintay sa mga kahoy na upuan, mga abogado na may mga portfolyo, buong pamilya na nagkukumpulan sa mga pinto ng mga silid. Naghihintay sa amin si Roberto sa labas ng silid-aralan. 4. Handa na. Hindi, sabi ni Dalisay. Walang sinuman ang handa para dito, sagot ni Roberto. Ngunit handa ka ba? Alalahanin mo ang lahat ng ating pinraktis. Sumagot ng mahinahon. Huwag kang magpa-provoke at sabihin ang katotohanan. Tanging ang katotohanan. Pumasok kami sa silid. At naroon sila. Si Ernesto na nakaupo sa isa sa mga upuan na may itim na suite. Ang buhok ay nakasuklay pa atras. Mukha siyang kinakabahan. Nang makita niya kaming pumasok, yumuko siya. Sa kanyang tabi, si Celia, nakasuot din ng itim, may madilim na salamin, na para bang nagluluksa. Nang makita niya kami, binigyan niya kami ng isang tingin na puno ng puot. Ang kanyang abogado ay isang matandang lalaki, kulay abong buhok, mamahaling suit, leather na maleta. Mukha siyang sigurado, mayabang. Umupo kami sa kabilang panig. Si Roberto sa gitna. Si Dalisay sa kanyang kanan. Ako sa kanyang kaliwa. Pumasok ang hukom. Isang lalaki na nasa mga 60 taong gulang. Puting buhok, salamin, seryosong ekspresyon, ngunit hindi malupit. Magandang umaga. Nandito tayo para sa kaso bilang. At nagsimula ang labanan na magtatakda ng hinaharap ng aking anak at apo. Binuksan ng hukom ang folder sa harap niya. Sinuri ang ilang papeles. Ang katahimikan sa silid na iyon ay napakakapal na naririnig ko ang tibok ng aking sariling puso. Sige, sabi niya sa wakas, mayroon tayong 2 usapin sa pagdinig na ito. Una, ang demanda sa pagpapaalis na iniharap ni GNG. Elena Reyes laban kay G. Ernesto Ramirez at GNG. Celia Ramirez. Pangalawa, ang kahilingan para sa pansamantalang kustodiya at suporta sa pagkain para sa menor de edad na si Santino Ramirez. Tumingin siya kay Roberto. Ati, Mendoza, ikaw ang kumakatawan sa mga ginang na Reyes. Magsimula ka. Tumayo si Roberto, binuksan ang kanyang portfolyo. Kumuha ng isang kopya ng titulo ng bahay. Kagalang-galang, ang aking kliyente, si GNG, Elena Reyes, ay ang nag-isang legal na may-ari ng bahay na matatagpuan sa Calle Jacarandas. Numero 342. Nakuha niya ang ari-arian na iyon 5 taon na ang nakalipas gamit ang kanyang sariling pondo. Ang titulo ay nakapangalan sa kanya, at siya ang nagbabayad ng lahat ng serbisyo at amilyar mula noon. Inilagay ni Roberto ang mga dokumento sa mesa ng hukom. Narito ang lahat ng mga patunay. 5 taon na mga resibo ng kuryente, tubig, gas at amilyar. Lahat ay nakapangalan kay GNG, Reyes. Walang kahit isang pagbabayad na ginawa ni G. Ernesto Ramirez. Tumayo ang abogado ni Ernesto. Kagalang-galang, ang aking kliyente ay nanirahan sa ari-arian na iyon ng 5 taon. Pinanatili niya ang bahay. Nag-ambag siya ng dituwiran. Nag-ambag ng dituwiran. Putol ni Roberto. Maaari bang ipakita ng iyong kliyente ang anumang invoice, anumang resibo, anumang patunay ng mga sinasabing pagpapabuti? Nagalinlangan ang abogado. Hindi itinago ng aking kliyente ang mga resibong iyon. Napakaginhawa, sabi ni Roberto. Kagalang-galang, malinaw ang batas. Ang ari-arian ay pag-aari ng kung sino ang may hawak ng mga titulo at nagbayad para sa pagpapanatili nito. Si G. Ramirez ay walang anumang legal na karapatan sa bahay na iyon. Tumango ang hukom. Naiintindihan ko. Ngunit bago ako magpasya sa pagpapaalis, kailangan kong marinig ang isa pang usapin. Ang kustodiya ng menor de edad at ang suporta sa pagkain. Dahil kung si G. Ramirez ay magkakaroon ng shared custody, kakailanganin niya ng isang lugar upang manirahan kasama ang bata. Kumirot ang aking tiyan. Lahat ay nakasalalay dito. Kung makuha ni Ernesto ang shared custody, maaring bigyan siya ng hukom ng oras upang maghanap ng ibang bahay. At iyon ay maaring maantala ang pagpapaalis ng ilang buwan. Ati, Mendoza, iharap mo ang iyong kaso sa kustodiya. Tumayo muli si Roberto. Kagalang-galang, ang aking kliyente, si Dalisay Reyes, ay pinalaya sa kanyang tahanan ng kanyang asawa, si G. Ernesto Ramirez, noong ika-14 na ng Disyembre ng kasalukuyang taon. Pinilit siyang umalis kasama ang kanyang menor de edad na anak ng walang anumang suporta.
Natagpuan siyang natutulog sa kanyang sasakyan sa paradahan ng isang supermarket. Ito ay bumubuo ng pag-abandona sa tahanan at pag-abandona sa mga responsibilidad ng ama. Tumayo ang abogado ni Ernesto. Kasinungalingan iyan. Hindi kailanman pinalayas ng aking kliyente ang sinuman. Umalis si GNG, dalisay sa sarili niyang kagustuhan. Sa sarili niyang kagustuhan. Kinuha ni Roberto ang kanyang telepono. Kagalang-galang, mayroon akong mga text message dito na ipinadala ni G. Ramirez kay GNG, dalisay. Hinihiling ko ang pahintulot na basahin ang mga ito. Tumango ang hukom. Binasa ni Roberto ng malakas. Ika-negatibo, 14 na ng Disyembre. Sumulat si G. Ramirez. Kunin mo ang iyong mga gamit at umalis ka. Ayaw ko na sa iyo dito. Sumagot si GNG, dalisay. Saan ako pupunta kasama si Santino? At sumagot si G. Ramirez. Hindi ko iyon problema. Pumunta ka sa nanay mo. Tutal, palagi ka naman niyang sinusuportahan. Akin ang bahay na ito. Nagbasya kami ng nanay ko na ayaw na namin sa iyo dito. Kung hindi ka alis ng maayos, palalayasin ka namin ng pilit. Ang katahimikan sa silid ay ganap. Tiningnan ko si Ernesto. Nakayuko siya. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang mga kamay. Nakatingin sa kanya si Celia na may malalaking mata. Inalis ng hukom ang kanyang salamin, pinunasan, at isinuot muli. Ang mga mensaheng iyon ba ay tunay? Kagalang-galang. Maaari kong ipakita sa iyo ang telepono ng aking kliyente na may kumpletong pag-uusap. Ipinasa ni Roberto ang telepono ni Dalisay sa hukom. Isa-isang sinuri ng hukom ang mga mensahe. Ang kanyang ekspresyon ay tumigas sa bawat linyang kanyang binabasa. G. Ramirez, sabi niya sa wakas, ipinadala mo ba ang mga mensaheng ito? Tumayo si Ernesto na nanginginig. Ako, kagalang-galang, nag-aaway kami. May mga sinabi akong hindi ko dapat sinabi. May mga sinabi kang hindi mo dapat sinabi. Tinitigan siya ng hukom. Inutusan mo ang iyong asawa na umalis sa bahay, kasama ang iyong anak nang hindi nagbibigay ng anumang suporta. At ngayon ay humihiling ka ng shared custody. Namagitan ang abogado ni Ernesto. Kagalang-galang, nagsisisi ang aking kliyente sa mga mensaheng iyon. Isang sandali iyon ng matinding emosyon. Ngunit mahal niya ang kanyang anak. Gusto niyang maging bahagi ng kanyang buhay. Kung mahal niya ang kanyang anak, putol ng hukom, hindi niya ito hahayaang matulog sa isang kotse. Nanatiling tahimik ang abogado. Tiningnan ng hukom si Roberto. Mayroon ka pa bang ebidensya? Kagalang-galang. Mayroon akong testimonya ng isang kapitbahay na nakasaksi sa psikolohikal na pang-abuso na dinanas ni GNG. Dalisay mula kay G. Ramirez at sa kanyang ina, si GNG, Celia. Tawagin ang saksi. Pumasok si Lucia sa silid. Kinakabahan siya. Umupo siya sa witness stand. Nanumpa siyang magsabi ng katotohanan. Tinanong siya ni Roberto. Sumagot si Lucia ng may matatag na boses. Ikinuwento niya ang lahat. Kung paano niya nakita si Celia na tinatrato si Dalisay na parang katulong. Kung paano siya nakarinig ng mga sigaw. Kung paano niya nakita minsan si Dalisay na umiyak sa pasyo at hinila siya ni Celia papasok. Kailan yon? Tanong ni Roberto. Noong Oktubre. Mga 3 buwan na ang nakalipas. At ano ang naisip mo nang makita mo yon? Naisip kong may napakasamang nangyayari. Ilang beses kong sinubukang kausapin si Dalisay pagkatapos noon. Ngunit palagi niya akong iniiwasan. O mas tama, hindi nila siya hinahayaang kausapin ako. Sinubukang siraan ng abogado ni Ernesto si Lucia. Ginang, kayo ni GNG, Dalisay ay magkaibigan, tama ba? Kami ay magkapitbahay at magkaibigan. Kung gayon ang iyong testimonya, ay may kinikilingan. Gusto mong tulungan ang iyong kaibigan. Gusto kong sabihin ang katotohanan. Sagot ni Lucia ng may katatagan. Nakita ko ang nakita ko. Narinig ko ang narinig ko. At ang nakita ko ay isang babaeng inaabuso sa sarili niyang bahay. Itinaas ng hukom ang kanyang kamay. Sapat na, ginang. Maaari ka nang umalis. Salamat sa iyong testimonya. Lumabas si Lucia sa silid. Binigyan niya ako ng isang tingin bago umalis. Isang tingin na nagsasabing, nagawa ko. Sana makatulong. Huminga ng malalim ang hukom. Mayroon pa ba, Ati Mendoza? Kagalang-galang. Gusto kong magpahayag ang aking kliyente, si GNG, Dalisay Reyes. Tumayo si Dalisay. Naglakad ba tungo sa witness stand na nanginginig ang mga binti? Umupo siya. Nanumpa siyang magsabi ng katotohanan. Tinanong siya ni Roberto ng mga simpleng tanong sa simula. Gaano katagal siyang kasal? Kailan nagsimula ang pang-abuso? Ano ang ginagawa ni Celia sa bahay? Sinagot ni Dalisay ang lahat ng may malinaw na boses. Ikinuwento niya ang kanyang kwento. Walang palamuti, walang drama.
Tanging ang katotohanan. Ikinuwento niya kung paano nagbago si Ernesto pagkatapos ng kapanganakan ni Santino, kung paano kinuha ni Celia ang kontrol sa bahay, kung paano nila siya inilayo sa lahat, kung paano nila siya pinaramdam na wala siyang halaga. At habang nagsasalita siya, nakita ko ang isang bagay sa aking anak na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon, dignidad. Pagkatapos ay turno na ng abogado ni Ernesto na imbestigahan siya. At ito ay brutal. GNG, Dalisay, nagtatrabaho ka ba? Nagtrabaho ako bilang guro. Ngunit hiniling sa akin ng aking asawa na magbitiw upang alagaan ang aming anak. Kung dayon, sinusuportahan ka ng iyong asawa sa pananalapi. At nakatira ka sa isang bahay na ibinigay sa iyo ng iyong ina nang hindi nagbabayad ng upa, nang hindi nagbabayad ng mga serbisyo. Ang aking ina ang nagbabayad ng mga serbisyo. Ngunit hindi ka nag-ambag ng anuman. Inalagaan ko ang aking anak. Inalagaan ko ang bahay. Nagluto ako, naglinis. Hindi yon mga ambag sa pananalapi, ginang. Ang punto ko ay ganap kang umaasa sa iyong asawa at sa iyong ina. Sagot ni Dalisay. Umaasa ako sa kanila dahil kinumbinsi nila akong magbitiw sa aking trabaho. Nailayo ako sa aking mga kaibigan, na walang anumang kalayaan. At nang hindi na nila ako kailangan, itinapon nila akong parang basura. Napatigil ang abogado sa loob ng isang segundo. Wala nang mga tanong, bulong niya. Bumalik si Dalisay sa kanyang upuan. Nanginginig siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Napakalamig nito. Napakagaling mo, bulong ko. Isinara ng hukom ang folder. Magkakaroon ako ng 30 minutong recess upang suriin ang lahat ng ebidensya. Kapag bumalik ako, ibibigay ko ang aking desisyon. Lumabas kami sa silid. Bumagsak si Dalisay sa aking mga bisig. Hindi ko alam kung kaya ko, kung tama ang sinabi ko. Sinabi mo ang katotohanan. At iyon lang ang mahalaga. Kumpiyansa si Roberto. Napakagaling mo, Dalisay. Nakita ng hukom ang mga mensahe. Narinig si Lucia. Narinig ka. Si Ernesto ay walang anumang depensa. Pagkatapos ng 30 minuto, pumasok kami muli. Nakaupo na ang hukom. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Sinuri ko ang lahat ng ebidensya na iniharap at narating ko ang mga sumusunod na konklusyon. Ang aking puso ay tumibok ng napakalakas na akala ko lahat ay nakakarinig nito. Una, tungkol sa pagpapaalis. Si GNG, Elena Reyes ay ang nag-isang legal na may-ari ng bahay. Nagharap siya ng matibay na ebidensya na binayaran niya ang pagpapanatili ng ari-arian sa loob ng 5 taon. Sina G. Ernesto Ramirez at GNG. Celia Ramirez ay walang anumang legal na karapatan sa nasabing ari-arian. Sa makatuwid, pinagbigyan ang pagpapaalis. Mayroon silang 30 araw upang lisanin ang bahay. Hinigpitan ni Dalisay ang aking kamay. Pangalawa, tungkol sa kustodya ng menor de edad na si Santino Ramirez. Pagkatapos suriin ang mga text message, ang testimonya ng kapitbahay at ang pahayag ni GNG. Dalisay, malinaw na inabandona ni G. Ernesto Ramirez ang kanyang mga responsibilidad bilang ama. Pinalayas niya ang kanyang asawa at anak sa kalsada nang walang anumang suporta. Ang pag-ugaling ito ay hindi katanggap-tanggap. Tiningnan ng hukom si Ernesto ng may katigasan. Sa makatuwid, ang buong kustodya ng menor de edad ay mananatili sa ina, si GNG, Dalisay Reyes. Si G. Ramirez ay magkakaroon ng karapatan sa mga pinangangasiwaang pagbisita 2 beses sa isang buwan sa isang neutral na lugar, at dapat siyang magbayad ng suporta sa pagkain na 12,000 buwan-buwan, retroactive sa ika-negatibo 14 na ng Disyembre. Tumayo si Ernesto. Kagalang-galang, hindi iyan makatarungan. Anak ko iyon. Umupo ka, G. Ramirez, sabi ng hukom ng may matatag na boses. Kung naisip mo ang iyong anak noong hinayaan mo siyang matulog sa isang kotse, hindi tayo narito. Itinataas ang sesyon. Umalingaw-ngaw ang tunog ng martilyo sa buong silid. At sa gayon, sa isang iglap, nanalo kami. Nanalo kami sa bahay. Nanalo kami sa kustodiya. Nanalo kami sa hustisya. Lumabas kami sa silid. Umiyak si Dalisay. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi luha ng sakit. Ito ay luha ng ginhawa, ng kalayaan. Nyakap kami ni Roberto. Nagawa natin. Nagawa natin. Sa likod namin, narinig ko ang boses ni Celia na sumisigaw kay Ernesto. Lahat ay kasalanan mo. Dahil sa iyong mga hangal na mensahe, nawala sa atin ang lahat. Hindi ko sila tiningnan. Wala akong pakialam sa kanila. Napakarami na silang nasayang na oras ko, na enerhiya ko, na buhay ko. Sumakay kami sa kotse. Nagmaneho ako pabalik sa bahay ng tahimik. Tumingin si Dalisay sa bintana. Ang mga luha ay patuloy na bumabagsak. Ano ang iniisip mo? Tanong ko.
Nananalo ako, bulong niya. Ngunit natalo rin ako. Ano ang nawala sa iyo? 5 taon ng aking buhay. Ang aking pagsasama. Ang aking tiwala. Ang iyong sakit. Pinutol ko. Nawala sa iyo ang iyong sakit. Nawala sa iyo ang iyong takot. Nawala sa iyo ang bilangguan kung saan ka nakatira. At nawalan ka ng 5 taon. Ngunit nanalo ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Tiningnan niya ako. Ngumiti sa kabila ng mga luha. Salamat, Nay. Sa hindi pagsuko. Sa pakikipaglaban para sa akin. Palagi akong lalaban para sa iyo. Palagi. Pagdating namin sa bahay, tumakbo si Santino patungo sa amin. Nay, Lola, dinadalhan ninyo ako ng ice cream. Lumuhod si Dalisay, niyakap ang kanyang anak. Niyakap niya ito nang napakahigpit na nagprotesta ang bata. Nay, pinipigilan mo ako. Pasensya na, mahal ko. Namis lang kita ng husto. Namis din kita. At ang ice cream ko. Tumawa kami. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Tumawa kami ng may gana. Nang gabing iyon, habang natutulog si Santino at nagpapahinga si Dalisay sa kanyang silid, umupo ako sa sala na may tasa ng tsaa. Naisip ko ang lahat ng nangyari. Sa mga kasinungalingan, sa pang-abuso, sa sakit. Ngunit naisip ko rin ang hustisya, kung paano laging nakakahanap ng paraan ang katotohanan upang lumabas. Sina Ernesto at Celia ay naglaro ng apoy. Minanipula nila, nagsinungaling, ng abuso. At ngayon ay binabayaran nila ang presyo. Hindi dahil sa paghihiganti, dahil sa mga kahihinatnan. Dahil bawat aksyon ay may kahihinatnan. At ang universo ay laging naniningil ng mga utang nito. Ang 30 araw na ibinigay ng hukom kina Ernesto at Celia upang lisanin ang bahay ay lumipas ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sa panahong iyon, nagsimulang muling isilang si Dalisay. Nag-enroll siya sa isang programa sa pag-update para sa mga guro. Nagsimula siyang maghanap ng trabaho sa mga pribadong paaralan. Nabawi niya ang kontak sa mga kaibigan na nawala sa kanya sa panahon ng kanyang pagsasama. At higit sa lahat, nabawi niya ang kanyang ngiti. Masaya si Santino. Hindi na siya nagtatanong tungkol sa kanyang ama. Naka-adjust na siya sa pamumuhay kasama ko. Ang kanyang silid ay puno ng mga laruan. Ang hardin ay kanyang kaharian. At bawat gabi, bago matulog, sinasabi niya sa akin, Lola, gusto kong tumira dito kasama mo. At ang aking puso ay napupuno ng liwanag. Noong ika-7 ng Pebrero, ang ika-29 na araw ng deadline, tinawagan ako ni Roberto. Elena, bukas ang deadline. Gusto mo bang sumama ako sa iyo upang suriin kung nakaalis na sila? Kailangan ko ng mga saksi. Magdadala ko ng isang judicial officer. Kung hindi pa sila nakaalis, maaari tayong magpatuloy sa pilit na pagpapaalis. Kinaumagahan, ika-8 ng Pebrero, nagmaneho ako patungo sa bahay. Ang aking bahay. Sinundan ako ni Roberto sa kanyang kotse kasama ang officer. Nagpasya si Dalisay na hindi sumama. Ayaw na niyang makita muli ang lugar na iyon. Hindi pa. Pagdating namin, ang una kong napansin ay ang truck ng paglilipat na nakaparada sa labas. Bukas ang pinto ng bahay. 2 lalaki ang nagbubuhat ng mga kahon at kasangkapan. Bumaba ako sa kotse, huminga ng malalim, at pumasok. Halos walang laman ang bahay. Ang mga dingding ay hubad, ang sahig ay marumi. Amoy alikabok at pag-abandona. Nasa sala si Celia na nangangasiwa sa mga kargador. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay pumilipit sa isang ngiwi ng puot. Nandito ka para magyabang, hindi ba? Nandito ako para suriin kung sinusunod mo ang utos ng hukom. Aalis na kami. Masaya ka na ba? Nasaan si Ernesto? Nasa kanyang silid na nag-iimpake. Umakyat ako. Mabilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung ano ang asahan. Natagpuan ko si Ernesto sa pangunahing silid. Nagliligpit siya ng damit sa isang maleta. Mukha siyang payat. Pumayat siya. Mayroon siyang malalalim na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Magulo ang buhok. Nang makita niya ako, huminto siya. Ginang Elena, ayaw kong marinig ang iyong mga dahilan. Ernesto, nandito lang ako para tiyakin na alis ka. Yumuko siya. Hindi ko kailanman gustong umabot sa ganito ang mga bagay. Ngunit umabot dahil sa iyong mga desisyon, sa iyong kaduwagan, sa pagpayag na kontrolin ng iyong ina ang iyong buhay at sirain ang iyong pagsasama. Ako, minahal ko si Dalisay. Tumawa ako. Isang tuyong tawa, walang katatawanan. Kung ganyan ka magmahal, ayaw kong isipin kung paano ka mapuot. Nagkamali ako. Hindi ka nagkamali. Gumawa ka ng mga desisyon. Nagpasya kang ipahiya ang aking anak.
Nagbasya kang ilayo siya. Nagbasya kang palayasin siya sa kalsada kasama ang iyong anak. Bawat bagay na nangyari ay dahil sa iyong desisyon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ano ang gusto mong gawin ko? Nawala na sa akin ang lahat. Nawala sa akin ang aking pamilya. Nawala sa akin ang aking bahay. Ano pa ang gusto mo? Wala akong gusto sa iyo. Wala na. Gusto ko lang na umalis ka at iwanan mo na ang aking anak. Lumabas ako sa silid, bumaba sa hagdanan. Pumirma si Celia ng ilang papeles kasama ang officer. Sumenyas sa akin si Roberto. Lahat ay maayos. Sinusunod nila. Saan kayo pupunta? Tanong ko kay Celia. Tiningnan niya ako nang may sama ng loob. Hindi mo iyon problema. Tama ka. Hindi ko iyon problema. Ngunit nagtataka ako. Pagkatapos manirahan dito ng maraming taon, na parang sa iyo ang bahay na ito, saan ka titira ngayon? Lilipat kami sa isang apartment. Inupahan ito ni Ernesto. Magkasama kayong dalawa. Magkasama kaming dalawa. May kailangang mag-alaga sa aking anak. Ngumiti ako. Ang iyong anak ay 36 taong gulang, Celia. Hindi niya kailangan ng pag-aalaga. Kailangan niyang lumaki. Wala kang alam sa amin. Sapat na ang alam ko. Alam kong kinokontrol mo siya sa buong buhay niya. Alam kong hindi mo siya hinayaang maging isang lalaki. At alam kong kaya nawala sa kanya ang kanyang pamilya. Hinigpitan ni Celia ang kanyang mga kamao. Si Dalisay ay hindi kailanman sapat para sa kanya. Hindi ka kailanman sapat na ina upang hayaan siyang mamuhay ng sarili niyang buhay. Napuno ng luha ng galit ang kanyang mga mata. Isang araw may intindihan mo. Kapag iniwan ka ni Dalisay para sa ibang lalaki, kapag lumaki na si Santino at hindi ka na niya kailangan, may intindihan mo kung ano ang pagiging isang ina. Ako ay ina na, Celia. At alam kong ang pagiging isang ina ay nangangahulugang protektahan ang iyong mga anak. Ngunit nangangahulugan din itong pagpapakawala sa kanila. Pagbayag sa kanila na gumawa ng kanilang sariling mga desisyon. Kahit na masakit ang mga desisyon na iyon. Hindi mo iyan natutunan. Kinuha ni Celia ang kanyang bag, naglakad patungo sa pinto, huminto, lumingon sa akin. Sana maging masaya ka sa bahay na ito. Dahil sinira mo ang isang pamilya para mabawi ito. Wala akong sinira. Kayo ang gumawa niyan sa inyong sarili. Lumabas siya nang walang sinabi pa. Natapos na ang mga kargador, isinara ang truck. Bumaba si Ernesto kasama ang kanyang mga maleta. Sumakay sa kanyang kotse. Hindi man lang siya tumingin sa akin. At sa gayon, walang seremonya, walang drama, umalis sila. Sinuri ni na Roberto at ng officer ang buong bahay. Kumuha ng mga litrato. Idinokumento na ganap na silang nakaalis. Sa iyo na ulit, Elena, sabi ni Roberto. Naglakad ako sa walang laman na bahay. Bawat silid ay may mga alaala. Mga alaala noong dumating si Dalisay dito nang may pag-asa. Mga alaala noong unang naglakad si Santino sa salang ito. Mga alaala ng mga tawanan na naging luha. Ngunit ngayon ay isang bahay na lamang ito. Mga dingding, sahig, bubong. At kailangan kong magpasya kung ano ang gagawin dito. Sa mga sumunod na linggo, nilinis ko ang bahay mula itaas hanggang ibaba. Kumuha ako ng mga pintor, pinalitan ang mga kandado, inayos ang mga sira. Naging maganda muli ang bahay, malinis, maliwanag. Tinanong ako ni Dalisay isang araw, ano ang gagawin mo sa bahay, Nay? Hindi ko pa alam. Maari ko itong kaupahan. Maari ko itong ibenta. O maari mo itong ibigay sa akin. Tiningnan ko siya ng may pagtataka. Gusto mong bumalik doon? Nag-isip siya sandali. Hindi. Ayaw kong bumalik sa bahay na iyon. Mayroon itong napakaraming multo. Ngunit maaari natin itong ibenta. At sa perang iyon, maaari akong bumili ng sarili kong bahay. Isang bahay na akin lamang. Walang masamang alaala. Walang mga anino ng nakaraan. Ngumiti ako. Mukhang perpekto iyan. Ipinagbenta ko ang bahay noong Marso. Sa aking pagkagulat, nabenta ito sa loob ng 2 linggo. Isang batang pamilya ang bumili nito. Isang mag-asawa na may 2 maliliit na anak na babae. Sinabi nila sa akin na ito ang bahay ng kanilang mga pangarap. Ibinigay ko sa kanila ang mga susi at naisip. Sana punuin ninyo ang bahay na ito ng pag-ibig. Sana hindi ninyo maranasan ang sakit na naranasan ng aking anak dito. Sa pera mula sa pagbebenta, nakahanap si Dalisay ng isang mas maliit ngunit komportableng bahay. 2 silid tulugan, maliit na hardin sa isang tahimik na subdibisyon malapit sa isang paaralan. Perpekto ito, Nay, sabi niya noong pumunta kami upang tingnan ito. Sigurado ka ba? Ganap na sigurado. Dito ako magsisimula muli. Lalaki si Santino na masaya. At magiging malaya ako. Binili niya ang bahay noong Abril.
Ang titulo ay nakapangalan sa kanya. Tanging sa kanyang pangalan. Sa araw na lumipat siya, tinulungan ko siyang magunpak. Tumatakbo si Santino sa paligid. Ginalugad ang kanyang bagong bahay. Nay, tingnan mo. Ang aking silid ay may malaking bintana. Nakikita ko ang hardin. Niyakap siya ni Dalisay. Gusto mo ba ang iyong bagong bahay? Gustong gusto ko. Nang gabing iyon, kaming tatlo ay umupo sa sahig ng walang laman na sala. Kumain kami ng pizza diretso mula sa kahon. Tumawa kami, naglano kung paano ayusin ang bawat silid. At habang nakikinig ako sa kanilang pag-uusap, naisip ko sina Ernesto at Celia. Iniisip ko kung nasaan sila, kung paano sila nabubuhay. Hindi dahil sa masamang kuryosidad, kundi dahil alam kong ang universo ay laging naniningil ng mga utang nito. At mayroon silang napakalaking utang. Dumating ang sagot noong Mayo, 3 buwan pagkatapos ng pagpapaalis. Tinawagan ako ni Patricia, ang aking kaibigan sa Human Resources. Elena, interesado ka pa bang malaman ang tungkol kay Ernesto? Ano ang nangyari? Tinanggal siya sa trabaho. Nanatili akong tahimik. Bakit? Dahil sa pagliban at mahinang pagganap. Tila, mula nang magsimula ang legal na problema sa iyo, bumagsak ang kanyang trabaho. Huli siyang dumarating, hindi tinatapos ang kanyang mga proyekto. Palagi siyang distracted. Binigyan siya ng ilang babala, at sa wakas, 2 linggo na ang nakalipas, tinanggal siya. At ano ang gagawin niya ngayon? Hindi ko alam. Ngunit narinig ko na nakatira siya sa kanyang ina sa isang maliit na apartment. At sinusuportahan siya ng pensyon ng kanyang ina. Isang bahagi sa akin ang nakaramdam ng awa. Ngunit isang napakaliit na bahagi lamang. Dahil itinayo ni Ernesto ang kanyang sariling bilangguan. Ladrilyo sa ladrilyo, desisyon sa desisyon. At ngayon ay naninirahan siya dito. Noong Hunyo, nakahanap ng trabaho si Dalisay. Isang pribadong paalan ang kumuha sa kanya bilang guro sa elementarya. Masaya siya, nasasabi. Bumalik ako sa dati kong sarili bago ko nakilala si Ernesto. Isang hapon, habang nagkakape kami sa kanyang bagong bahay, may sinabi siya sa akin na nagpagulat sa akin. Alam mo ba kung ano ang pinaka-ironic sa lahat ng ito, Nay? Ano? Palaging sinasabi ni Ernesto na hindi ako mabubuhay nang wala siya, na umaasa ako sa kanya, na wala ako kung wala siya. At lumalabas na siya ang hindi mabubuhay nang wala ang kanyang ina. Siya ang nawalan ng trabaho, ng bahay, ng pamilya. At ako, mas mabuti ako kaysa dati. Ngumiti ako. Iyan ang pinakamatamis na hustisya. Ang hindi mo kailangang hanapin, ang kusang dumarating. Pumasok si Santino sa kusina na tumatakbo. Nay, tingnan mo ang idinrawing ko sa paaralan. Ito ay isang drawing ng isang bahay na may malalaking bintana, isang hardin, at 3 figura, isang babae, isang bata, at isang matandang babae. Sino sila? Tanong ni Dalisay. Kami iyon. Ikaw, ako, at si Lola. Niyakap siya ni Dalisay. Ito ang pinakamagandang drawing na nakita ko sa buong buhay ko. At ito nga, dahil ito ay isang drawing ng isang pamilya. Hindi perpekto, ngunit masaya. Malaya, payapa. Nang gabing iyon, habang nagmamaneho ako pabalik sa aking bahay, naisip ko ang lahat ng nangyari sa mga buwang ito. Naisip ko ang sakit, ang mga luha, ang mga gabing walang tulog, ang galit, ang takot. Ngunit naisip ko rin ang tagumpay, ang hustisya, ang kalayaan. At naiintindihan ko ang isang malalim na bagay. Ang karma ay hindi paghihiganti. Ang karma ay kahihinatnan. Hindi nagbayad sina Ernesto at Celia dahil pinarusahan ko sila. Nagbayad sila dahil sinira sila ng kanilang sariling mga aksyon. Ang kasinungalingan ay laging nabubunyag. Ang pang-abuso ay laging pinagbabayaran. Ang kalupitan ay laging bumabalik. Hindi dahil malupit ang Diyos o ang universo, kundi dahil ang buhay ay makatarungan. Napakamakatarungan. At minsan, ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi gumawa ng anuman. Ito ay simpleng mabuhay ng maayos. Habang nabubuhay sila sa mga kahihinatnan ng kanilang mga desisyon. Halos 12 buwan na ang nakalipas mula noong Sabadong iyon sa paradahan ng supermarket. 12 buwan mula nang makita ko ang aking anak na natutulog sa kanyang kotse kasama ang aking apo. 12 buwan na nagbago ng aming mga buhay magpakailanman. Disyembre na naman ngayon. Ang hangin ay amoy ponche at tamales. Ang mga kalye ay puno ng mga ilaw ng Pasko. At nakaupo ako sa sala ni Dalisay. Pinapanood kung paano pinalamutyan ni Santino ang Christmas tree na may walang katapusang enerhiya na tanging mayroon ang mga 6 taong gulang na bata. Lola, dito ba ang bombilya na ito o doon? Saan mo man gusto, mahal ko. Iyan na puno. Lumabas si Dalisay sa kusina,
na may dalang isang tray ng mga bagong lutong cookies. Mukha siyang nagliliwanag. Ang kanyang buhok ay kumikinang. May kulay sa kanyang mga pisngi. Tumaas ang kanyang timbang. Mukha siyang malusog. Mukha siyang masaya. Umupo siya sa tabi ko sa sofa. Ano ang iniisip mo, Nay? Sa lahat ng nangyari sa taong ito. Ako rin. Nanatili kaming tahimik sandali. Isang komportableng katahimikan. Isa sa mga umiiral lamang sa pagitan ng mga ina at anak na babae na lumaban sa mga labanan ng magkasama. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Tanong ni Dalisay sa akin. Ika-21 ng Disyembre. Eksaktong 1 taon na ang nakalipas. Naghahanda ako para sa pinakamasamang 2 linggo ng aking buhay. Nakatira pa rin ako sa bahay na iyon. Tinitiis ko pa rin si Celia. Naniniwala pa rin akong wala akong labasan. At tingnan mo kung nasaan ka ngayon. Ngumiti siya. Sa sarili kong bahay. Sa aking trabaho. Sa aking anak. Sa kapayapaan. May narinig ka ba mula kay Ernesto? Tumango si Dalisay. Tumatawag siya paminsan-minsan para kausapin si Santino. Ngunit halos ayaw nang makipag-usap sa kanya ng bata. At ang mga pinangangasiwaang pagbisita, 2 lang ang pinuntahan niya. Sa unang 2 inutos ng hukom. Pagkatapos ay tumigil na siya sa pagpunta. Palagi siyang may mga dahilan. Na naghahanap siya ng trabaho, na wala siyang pera para sa gasolina, na masama ang pakiramdam niya. At ang suporta, nagbabayad siya ng huli, ngunit nagbabayad siya. Sa tingin ko ang ina niya ang nagbibigay sa kanya ng pera. Dahil ayon kay Patricia, wala pa rin siyang nakukuhang trabaho. Naisip ko si Ernesto, ang lalaking dati kong pinaniniwalaan na magiging isang mabuting asawa para sa aking anak. Ang lalaking naging napakahina na hinayaan niyang sirain ng kanyang ina ang kanyang pamilya. Nagsisisi ka ba minsan? Tanong ko sa kanya. Sa pagpapakasal sa kanya. Sa paggawala ng 5 taon. Nag-isip si Dalisay. Talagang nag-isip. Sa simula. Nagsisisi ako araw-araw. Iniisip ko ang lahat ng maaari kong ginawa ng iba. Sa lahat ng mga senyales na binaliwala ko. Sa lahat ng oras na nasayang. At ngayon, naiintindihan ko na kailangan ang 5 taon na iyon. Dahil itinuro nila sa akin kung sino ang ayaw kong maging. Itinuro nila sa akin kung ano ang hindi ko na kailanman papayagan. At higit sa lahat, ibinigay nila sa akin si Santino. Tiningnan namin ang bata. Kumakanta siya ng isang karol habang nagsasabit ng isang pulang bola sa puno. Sulit siya sa lahat ng sakit, sabi ni Dalisay. Bawat luha, bawat kahihiyan, bawat gabi ng takot. Sulit ito dahil ngayon ay mayroon akong anak at malaya ako. Niyakap ko siya. Proud ako sa iyo. Bakit? Ikaw ang lumaban para sa akin. Ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi, anak. Tinulungan lang kita. Ikaw ang may lakas ng loob na magpahayag sa harap ng isang hukom. Ikaw ang bumangon pagkatapos bumagsak. Iniligtas mo ang iyong sarili. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit mabubuting luha ang mga ito. Mga luha ng paggaling. Salamat, Nay. Sa hindi pagtigil sa paniniwala sa akin. Kahit na tumigil na akong maniwala sa aking sarili. Tumakbo si Santino patungo sa amin. Nay, Lola, handa na ang puno. Ilalagay na ba natin ang mga regalo? Hindi pa, mahal ko. Ang mga regalo ay inilalagay sa Noche Buena. Ang tagal pa. 3 araw lang. Ang tagal niyan. Tumawa kami. At sa sandaling iyon, sa ibinahaging tawanan na iyon, naiintindihan ko ang isang malalim na bagay. Ang kaligayahan ay hindi ang kawalan ng sakit. Ang kaligayahan ay ang iyong itinatayo pagkatapos ng sakit. Nawalan si Dalisay ng 5 taon. Nawalan siya ng isang pagsasama. Nawalan ng kanyang tiwala. Nawalan ng kanyang trabaho. Ngunit nanalo siya ng kanyang kalayaan. Nanalo ng kanyang dignidad. Nanalo ng kanyang anak. At nanalo ng kanyang hinaharap. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay na nawala sa kanya. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin si Santino, umupo kami ni Dalisay sa kanyang maliit na pasyo sa likod. Ang langit ay puno ng mga bituin. Malamig, ngunit hindi masyado. Maaari ba akong magtanong sa iyo, Nay? Siyempre. Paano mo nalaman na kailangan mong lumaban? Paano mo nalaman na hindi ka dapat sumuko? Naisip ko ang kanyang tanong. Isang magandang tanong. Dahil ikaw ang aking anak. At hindi sumusuko ang mga ina sa kanilang mga anak. Kailanman. Ngunit dahil din nakita ko sa iyong mga mata ng araw na iyon sa paradahan na wala ka ng lakas upang lumaban para sa iyong sarili. Kaya kinailangan kong lumaban para sa ating dalawa. At kung dumating ka isang araw pagkatapos, isang linggo pagkatapos, hindi ako dumating isang araw pagkatapos. Dumating ako ng eksakto kung kailan ako dapat dumating.
May sariling paraan ang universo upang ayusin ang mga bagay. Tumingin si Dalisay sa mga bituin. Minsan iniisip ko kung tinitingnan ni Ernesto ang paehong mga bituin na ito. Kung nagsisisi siya. Kung naiintindihan niya ang lahat ng nawala sa kanya. Hindi ko alam. At sa totoo lang, hindi na mahalaga. Bakit? Dahil ang kanyang nararamdaman o hindi nararamdaman ay hindi na iyong problema. Hindi na iyong pasanin. Malaya ka na. At ang kalayaan na iyon ay hindi nakasalalay sa kung nagsisisi siya o hindi. Sa tingin mo ba ay masaya siya na nakatira sa kanyang ina? Walang trabaho, walang pamilya. Hindi ko iniisip. Ngunit hindi ko rin iniisip na ganap siyang hindi masaya. Sa tingin ko, nasa eksaktong lugar siya kung saan dinala siya ng kanyang mga desisyon. At iyon ay hustisya. Hindi paghihiganti. Hustisya. At si Celia. Nakuha ni Celia ang lagi niyang gusto. Hawak niya ang kanyang anak para sa kanya lamang. Ganap niyang kinokontrol. Wala nang asawang humahadlang. Dapat siyang masaya. Ngunit hindi siya. Hindi. Dahil ang pagkontrol sa isang buhay ay hindi nagpapasaya sa iyo. Ginagawa kang alipin ng iyong sariling pangangailangan sa kontrol. At ngayon kailangan niyang mabuhay kasama ang isang adultong anak na umaasa sa kanya para sa lahat. Na walang trabaho, na walang hinahara. Iyon ang kanyang bilangguan. Ngumiti si Dalisay. Alam mo, Nay, sa loob ng mahabang panahon, gusto kong magbayad sila. Gusto ko ng paghihiganti. Gusto kong magdusa sila tulad ng pagdurusa ko. At ngayon naiintindihan ko na hindi ko kailangang maghiganti. Dahil nagbabayad na sila. Bawat araw na magkasama silang nabubuhay sa apartment na iyon ay isang parusa. Bawat araw na hindi nakakahanap ng trabaho, si Ernesto ay isang kahihinatnan. Bawat araw na kailangang suportahan ni Celia, ang kanyang 36 taong gulang na anak ay isang aral. Eksakto. Iyan ang pinakamalaking karunungan na maaari mong makamit. Ang pag-unawa na hindi mo kailangang maging instrumento ng hustisya. Ang buhay mismo ang instrumento. Nanatili kaming tahimik. Isang katahimikan na puno ng kapayapaan, ng pag-unawa, ng pagsasara. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita muli si Dalisay. Alam mo ba kung ano ang pinakanakakagulat sa akin sa lahat ng ito? Ano? Naakala ko ay magtatapos na ang aking buhay noong pinalayas ako ni Ernesto sa bahay na iyon. Akala ko nawala na sa akin ang lahat. Na hindi na ako makakabangon. At lumalabas na iyon ang pinakamagandang regalo na maibibigay niya sa akin. Bakit? Dahil pinilit niya akong umalis. Pinilit niya akong harapin ang katotohanan. Pinilit niya akong magsimula muli. Kung hindi niya ako pinalayas, malamang na nandoon pa rin ako. Nagtitiis, nakaligtas, unti-unting namamatay. Ngunit wala ka doon. Hindi. Nandito ako. Sa aking bahay. Kasama ang aking anak. Sa aking trabaho. Sa aking buhay. At masaya ako, Nay. Tunay na masaya. At ang kaligayahang iyon ay hindi nakasalalay sa sinumang lalaki. Hindi nakasalalay sa anumang bahay. Nakasalalay lamang ito sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tulad noong bata pa siya at nadapa at itinatayo ko siya. Iyan ang aking anak. Ang aking matapang na anak. Ang aking matalinong anak. Umiyak kami ng magkasama. Ngunit hindi dahil sa kalungkutan. Dahil sa ginhawa, sa pasasalamat, sa pag-ibig. Kinaumagahan, inimbitahan ako ni Dalisay na mananghalian. Pumunta kami sa isang magandang restaurant. Isa na may puting mga mantel at sariwang bulaklak sa mga mesa. Habang naghihintay kami ng pagkain, kumuha si Dalisay ng isang sobre mula sa kanyang bag. Mayroon akong isang bagay para sa iyo. Ano iyon? Buksan mo. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay isang tsek. Para sa 400,000. Napatigil ako. Dalisay, ano ito? Bahagi ito ng pera mula sa pagbebenta ng kabilang bahay. Ang bahay na binili mo para sa akin. Gusto kong sa iyo ito. Hindi, anak. Ang perang iyon ay sa iyo. Kailangan mo ito para sa iyong bagong bahay. Para kay Santino. Para sa iyong hinaharap. Mayroon na akong bahay. Mayroon na akong trabaho. Sigurado na ang aking hinaharap. Ngunit ikaw, ibinenta mo ang lupain ng iyong ama para bilhin ang bahay na iyon. Isinakripisyo mo ang iyong mana para sa akin. At gusto kong ibalik sa iyo kahit isang bahagi. Hindi mo kailangang ibalik sa akin ang anumang bagay. Hindi ito isang pagbabalik, Nay. Ito ay isang pasasalamat. Sa pakikipaglaban para sa akin, sa pagligtas sa akin, sa pagmamahal sa akin, kahit na hindi ko minahal ang aking sarili. Naging malabo ang aking paningin dahil sa mga luha. Dalisay, pakiusap. Nay, tanggapin mo ito. Magiging napakasaya ko. Hinawakan ko ang tseke, tiningnan ito,
at naiintindihan kong hindi lamang ito pera. Ito ay isang simbolo. Isang simbolo na bumangon ang aking anak, na hindi na siya umaasa sa sinuman, na kaya niyang alagaan ang kanyang sarili. At kaya niya rin akong alagaan. Salamat, anak. Ngunit sa isang kondisyon. Ano iyon? Nagamitin mo ito para sa mga bakasyon na kailangan mo. Dalhin mo si Santino sa beach. Magpahinga kayo, mag-enjoy, mabuhay. Ngumiti siya. Deal. Nag-toast kami gamit ang aming mga baso ng pineapple juice para sa mga bagong simula, para sa mga pangalawang pagkakataon, para sa pag-ibig na nagligtas sa amin. Ngayon, habang isinusulat ko ang kwentong ito sa aking isipan, habang binabalikan ko ang bawat sandali, bawat luha, bawat tagumpay, naiintindihan kong kailangan talagang mangyari ang lahat ng eksakto kung paano ito nangyari. Dahil kung dumating ako isang araw bago o isang araw pagkatapos sa paradahan, marahil ay nakakulong pa rin si Dalisay. Kung hindi ko itinago ang lahat ng resibo ng bahay, hindi namin mapapatunayan ang anumang bagay. Kung hindi naging napakagaling na abogado si Roberto, natalo sana kami. Bawat piraso ay kailangang mahulog sa kanyang lugar. At nahulog ito. Ngayon, 12 buwan pagkatapos, malaya na ang aking anak, masaya ang aking apo, at maaari akong matulog ng payapa na alam kong ipinagtanggol ko ang aking pamilya noong kailangan nila ito. Ano ang nangyari kina Ernesto at Celia? Hindi ko alam ng may katiyakan. At wala na akong pakialam. Narinig kong magkasama pa rin silang nakatira, na wala pa rin siyang trabaho, na sinusuportahan siya ng kanyang ina, na palagi silang nag-aaway. Minsan tinawag niya akong baliw. Minsan sinabi ni Celia sa akin na sinira ko ang isang pamilya. Ngunit ilang taon pagkatapos, kapag naiisip ko sila, 2 tao lamang ang nakikita ko na nakakulong sa bilangguan na sila mismo ang nagtayo. Ang buhay ay laging naniningil ng mga utang nito. At ako ay may anak na bumalik sa akin. Mayroon akong apo na tumatawa sa aking hardin. Mayroon akong kapayapaan na alam kong tama ang aking ginawa. Kung ang aking kwento ay makakatulong sa isang babae na buksan ang kanyang mga mata, kung makapagbibigay ito ng lakas ng loob sa isang ina upang ipagdanggol ang kanyang anak, kung makakapagligtas ito sa isang pamilya mula sa pagkawasak, kung dayon ay sulit ang bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat sandali ng takot. Dahil sa huli, ang pag-ibig ay laging nananalo, ang katotohanan ay laging lumalabas, at ang hustisya ay laging dumarating. Minsan huli, ngunit laging dumarating. Ako si Elena Reyes, 59 taong gulang, at ito ang kwento kung paano namin nabawi ng aking anak ang aming dignidad, ang aming kalayaan, at ang aming hinahara. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso, mag-subscribe at i-activate ang bell para makarinig ng mas maraming kwento ng mga babaeng ginawang karunungan ang kanilang sakit. Bawat araw, isang babae, isang aral sa buhay. Ibahagi ang kwentong ito sa isang taong mahal mo. Minsan, ang isang kwentong tulad nito ay maaring magbago ng isang buong araw. Pagpalain ka ng Diyos, at hanggang sa muli.